makapag-share sa inyo ng insights and realizations kung paano nga ba talaga, di ba, mag-success sa buhay at paano makakatulong itong mga sasabihin niya para po umasenso tayo at magkaroon ng masyadong open mind sa reality at nangyayari sa buhay. So pwede ba tumayo tayong lahat at i-welcome po natin ang nag-iisang founding partner of Ascendra International, Mentor Jack Joseph. Pwede? Okay na. Hi, thank you. Pwede palakpakan natin yung mga nagsalita ko sa Philippine Palakpak for the Tigo at Philippine TV. Anyway, hi. Magaling mo ba si Coach Angelica? Yes! Walang hiya na eh, no? Dati mahihayin pa yan eh. Ngayon walang hiya na eh. Si Sir Denver, magaling mo ba? Yes! Para di kayo kumbinsido Magaling mo ba si Sir Denver? Yes! Yan. And of course, si Mentor Juliana, magaling mo ba? Yes! Yan. Pwede palakpakan ulit natin sila. So, this afternoon, you will be attending isa sa pinakamagandang seminar na pwede nyo matendan sa buhay nyo, no? So, we will not be presenting the business itself, hindi negosyo yung ipapakita namin, but basically, mas malalim, mas maganda kaysa sa business yung ipapakita namin. Maba niya? So, ano yung pag-uusapan natin for the next 20 minutes and 5 hours? No? So, ano yung pag-uusapan natin for the next 20 minutes is all about paano ka maging successful. No? Kasi later on, pag tinapos niyo yung seminar natin, ma-realize nyo na madali lang naman pala mag-join sa Ascendra International. No? Naka niya? Madali lang pala mag-join, madali lang pala magbayad, madali lang palang sumama, madali lang palang sumali. No? You get it? Kasi yung pag-join dito, bigyan ko na kayong idea. Kasi kung may first timer dito, kung mag-join ka, eto, walang kwent na to eh, yung 8.5, huwag nyo nang pansinin to. So kung mag-join ka dito, may package ditong 17.5, 45.5, 110,500, tapos 199,800. So ito yung pinakasagad na package, ito yung pinakamaganda, no? Pero a good news, pwede ka mag-start sa kahit sana dito. Later on, habang tumatakbo tayo, maintindihan nyo na eto, hindi naman pala to issue. Or, issue man to sa ngayon, pero kapag naintindihan nyo, kaya pala siyang gawa ng paraan. Depende sa understanding mo. By the way, kwento ko muna, pagting background ko lang, hindi po ako pinanganak na networker. Hindi po ako pinanganak na ganito. Hindi po ako pinanganak na mayaman. Hindi po ako marunong magsalita dati. Hindi po ako marunong magpaliwanag. Ako po yung dukhang lupa din dati. So, ang tawag ko sa nanay ko dati, ang biro ko nga lagi, mama. Ngayon na may pera na, mami na. No? So, yun ang joke ko eh. I came from a very poor family. And one of my problem when I started network marketing is hindi ako marunong magsalita. Hindi ako marunong magkumbinsi. Yun ang pinaka-problema ko eh. Hindi ako marunong mag-invite, so on and so forth. So I have so many problems way back before. Yun nga lang, ano yung naging difference ko versus sa mga ordinaryong tao? Ano yung naging difference ko versus sa mga ordinary servitor? Simple lang, ako'y nakinig, ako'y naupo, ako'y pinag-aralan ko, ako'y ginalingan ko. Ika nga eh, hindi ka naman pwede maging magaling na doktor kung hindi ka nag-aaral, magiging doktor, tama? Kung kayo magpapacheck up kayo, saan kayo magpapacheck up? Sa nag-aaral pa lang o sa doktor na? Ang hirap nun, magpapa-opera ka sa nag-aaral pa lang, tama? Magpapasisaryan ka sa nag-aaral pa lang. So syempre, gusto mo sa doktor na. Sino yung agree sa akin? Taas ang kamay. So kung ikaw magpapagawa ka ng bahay, saan mo gusto? Sa first year na engineering o sa engineer na? Engineer. Magpapadesign ka ng bahay, sa first year na architect o sa architect na? So, ibig sabihin, ako yung tipo ng tao na nung naimbitahan ako dito, hindi ako marunong magpaliwanag. Nung una nga ako naimbitahan, nasabi ko lang, good morning, thank you eh. So, nung tinawag ako ng upline ko, Jack Joseph, kasi yun talagang weakness ko dati eh, hindi ako marunong magsalita. Hindi ako marunong magsalita, wala akong pera, wala rin akong pang-join, kasi wala akong kakilala. Yan ang tatlong problema ko eh. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao ngayon na nakaupo ka dyan, na wala kang masyadong kakilala, hindi ka marunong magsalita at wala kang pera, good news. Yung taong yun, kung ikaw man yun, katulad ko, in a span of 19 years, kumita ako sa past company around 70 to 80 million pesos. Grabe yung kumita. Grabe yung
kayang gawin nitong network marketing eh. So, eto, bigyan ko kayo ng technique. Ang networking kasi ano to eh, forget the exact term. Pag hinati-hati mo to, you need to work hard, no, for you to earn your net and live your life like a king. No? So you need to work hard for you to earn your net, no, yung net income mo, for you to live your life like a king. Can you follow? Yes. So, anyway, lahat ng sumunod ng prinsipyong to, na hinataw talaga muna yung network marketing, hinataw yung opportunity ganito, sobrang ganda ng buhay nila ngayon. We have right now si CSO Joseph Lim, yung isa sa may-ari ng Ascendra International. Pwede ba palakpakan natin? Yung isa sa may-ari ng Ascendra International. Kasamahan ko lang yung dati, nagpapasada lang yun ng jeep kapag gabi. Kasi anak siya ng mayaman, no? Anak mayaman siya. Pero yung nanay niya, tsaka yung tatay niya, na-bankrupt yung negosyo, so naghiwalay, around elementary pa lang sila. So can you just imagine yung buhay ng isang tao na anak mayaman, tapos elementary, naghiwalay yung magulang dahil sa problema sa pera. So ibig sabihin, bata pa lang siya, na-experience niya na yung what? Pakibasa? Pain. Na-experience niya na yung challenges. Nakuha niyo? Yes. So, ibig sabihin, etong lahat pa lang to, lahat to, importante sa success. Lahat yan importante sa success. Sino yung gusto mag-success? Taas ang kamay. Ang hindi magtaas ang kamay, maghihirap kayo. 10 indikasyon na pamilya. Okay? So, lahat pala lang to, ang pain, ang challenges, parte pala siya ng success. Who wants to become successful? No? Gusto nyo mag-success? Yes. So, kaso nga lang, hindi natin naiintindihan na ito, parte nito. Kaya iniiwasan natin ang masaktan. Iniiwasan natin ang mahirapan. Iniiwasan natin, meron ako dito ng special topic, no? Fear and doubt. Kasi, you know, kaming lahat ng tao na sumabay sa network marketing, no, na ginawa namin ng tama yung business, grabe yung changes. Sabi ko kanina, si CSO, meron siyang isang buwan sa former company namin, kumita 10 million pesos sa buwan. Napakamura ka talaga eh. Kasi bakit ikaw, hirap-hirap mo na sa trabaho mo, halos buka ka na ng dugo, 10,000 ka isang buwan. May mga makita ka hirap-hirap na tagatak ng pawis. Tama? Yes. Dahil problema sa pera, tapos ang kinikita, ito lang. Tapos may makita ka, may makilala ka, katulad ni CSO, isang buwan, 10 million. Parehas lang naman tao, hindi mo to kaya kung may mga sungay kami, tama? May nakita ba kayong sungay ko? May nakita ba kayong sungay? O may nakita kayong buntot? Di ba wala naman? So wala akong sungay, wala akong buntot. Ibig sabihin, kung kaya namin, kaya niya, kaya nyo. Yes. Yun nga lang, may kailangan kayong babaguhin. Ito na yung challenging part. May kailangan kayong babaguhin. At alam nyo, ang pinakamahirap sa tao, yung pagbabago. Kasi nakasanayan mo na eh. Tama? Nakasanayan mo na eh. Kung meron ka ng nakasanayan, parang yan eh. Kung ikaw wala kang resulta ngayon, isa lang ibig sabihin, hindi effective yung kinasanayan mo. Wala kang resulta ngayon, isa lang ibig sabihin, hindi effective yung kinasanayan mo. Kaya kung ipapatuloy mo ngayon na ginagawa mo, malamang 5 years from now, wala ka pa rin resulta. Kasi hindi effective yung kinasanayan mo. Nag-gets nyo? Ang tawag doon ni Einstein, if you're always doing what you've always done, you will always get what you've always got. English yun ha? So, kung lagi mo lang nagagawin ng isang bagay, no? Lagi mo nagagawin ng isang bagay na ginagawa mo, tapos nag-i-expect ka ng different result, ang tawag daw doon, insanity. Can you follow? Yes. So kung halimbawa, ito yung ginagawa mo, ito yung, halimbawa, bakit ka mataba? O kasi ang takaw-takaw mo eh. Ang siba-siba mo eh. Natutulog ka lang, kakain ka pa. Tama? Umaga-umaga, cake ka agad na sa isip mo. Tama? Tapos soft drinks ka pa. So talagang, masisira yung diet mo. Correct? So, kahit na mag-pray ka kay God na magbago ang buhay mo, magbago ang katawan mo, kung hindi mo magbaguhin yung diet mo, mag-exercise ka, yung resulta mo ganun pa rin. Do you get it? Intindihan niyo ba? Yes. So, ibig sabihin, kung gusto mo lang yumaman, kung ikaw ngayon wala kang pera, no? If you're poor right now, at gusto mo, sino ba dito yung gusto yumaman? Yung gusto talaga yumaman. Yung, 1 year, 2 years from now, nagdadrive ng first car niya. Gusto niyo ba yun? You're driving your first car, 1 year, 2 years from now. Dati ang problema mo, mama, bayad po, estudyante. Ngayon ang problema mo na, mama, bayad po, full tank. Di ba masarap na problema yan, di ba? Estudyante kayo, di ba? Ang dati ang problema, mama, bayad po, estudyante. Sunod ang problema mo na, mama, bayad po, full tank. So,
If you are poor right now, and you want to become rich, ang kailangan mong gagawin dito is, babaguhin mo dapat yung mindset. Everybody say mindset. Mindset. Naniniwala ba kayo hindi naman pera napapayaman sa atin? Yes. Hindi pera napapayaman sa atin. Naniniwala kayo? Yes. Ang akala ng typical na Pilipino, kasi ganito yan eh, ang mga mahirap, meron yan na mindset. Ang mindset kasi, belief system yan. Ito yung nakadrawing sa cells mo na pinapaniwalaan mo tama. No? May belief system yan, meron yan na programming, no? May parang ano yan eh, parang halimbawa, mga Catholic, ilan ang pwede kasawa? Isa. Dalawa. Isa lang. Mga Catholic, di ba? Isa. Muslim, ilan ang asawa pwede? Multiple. Basta kayang buhayin. So, ibig sabihin, yung mga mahihirap, may belief system siya. You get it? Meron siyang programming. Yung mga mayayaman naman, meron siyang mindset na doon nag-ooperate yung belief system niya, yung programming niya. Kaya nga, yung mga mahihirap, ang akala ng karamihan ng mahirap, ang akala ng karamihan ng mahirap, pera ang solusyon sa problema. Pera ang solusyon sa kahirapan. Hindi pera ang solusyon sa kahirapan. Kasi kahit bigyan ka pa ng tigi, di ba? Bigyan tayo, alam ba, yung pinakamayaman sa buong mundo, no? Yung lahat ng yaman nila, i-divide sa ating lahat, no? I-divide, bigyan ka 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon. Naniniwala ka dito, kapag mali ang mindset mo, after 3 months, 6 months, ubos na yung 1 milyon, may utang ka pa. Yes or yes? Yes. Oh, akala ko ba ang solusyon pera? Hindi pera ang solusyon. 19 years ago, nung nakita ko yung reality to, doon ako napaisip. Sabi ko sa sarili ko, grabe no, hindi pala talaga pera ang solusyon sa pagyaman. Ang solusyon pala, kailangan mo lang baguhin yung pag-iisip mo. Tingnan mo, yung mga mayayaman, kahit ipamigay nilang pera, di ba si Lusutan, di ba? Lusutan, pamigay niya lahat ng pera niya. Pustahan tayo. 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 1 year, mayaman na yan. Sino agree? Lusutan, pamigay niya pera niya. Henry C, pabigay ng mga anak niya yung pera niya. Gokong Wei, pabigay yung mga pera nila. After 3 months, 6 months, 1 year, mayaman na yan. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan ng pera para yumaman ka. Money is just a tool. Money is just a paper. Hindi ito ang importante. Kahit magkaroon ka nito, kapag mali ito, ubus din ito. Pero kahit wala ka nito, basta tama ito, yayaman ka. Dadami yung pera mo. So, dapat dito ka mag-invest. You get it? And ngayon, ang Pilipino, karamihan ng Pilipino, pinanganak, hindi naman para yumaman eh. Ang mindset ng Pilipino, pinanganak siya, anak, mag-aral ka na mabuti, pagka-graduate mo, maghanap ka na magandang trabaho, matutupan mo ang pangarap mo. Hallelujah. You get it? Yun ang mindset eh. Imagine mo, gaano kalala ang brainwashing? Gaano kalala? Ang ibang term kasi ng mindset, brainwash eh. Bata, brainwashing mo. Anak, mag-aral ka na mabuti, pagka-graduate, maghanap ka ng trabaho, maghanap ka ng trabaho, maghanap ka ng trabaho. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, hanggang sa graduate, anong nasa isip niya? Nasaan ang pera? Trabaho, negosyo? Trabaho. So kung titingnan mo to, itong 4 quadrants na to, ni Robert Kiyosaki, employed, self-employed, business, investor. Ang mga yumayaman dito, negosyante, investor. Correct? Magagandang sasakyan. Pag nanonood kayo ng mga YouTube, Facebook, Reels, at may mga Lamborghini, Ferrari, Bugatti, mga magagandang sasakyan, negosyante, investor. Correct? Yung mga empleyado, self-employed, ito yung mga lagi nagre-reklamo, walang pera, hirap na hirap sa buhay, reklamo ng reklamo, kinabukasan, papasok pa din. So, ang dami nitong reklamo sa buhay eh, di ba? Ang hirap ng buhay, pero kinabukasan, papasok pa din. Yes or yes? Yes. So, ibig sabihin, ang kumikita dito ng malaki, yun nag-business. Tanong, ang pagiging negosyante ba nasa dugo? Nasa dugo ba? Hindi. Ang pagiging negosyante ba nasa pera o nasa pera o nasa mindset? Nasa mindset. Sino nagsabi na nasa mindset? Taas ang kamay. Sino nagsabi na sa pera? Taas ang kamay. Imagine mo ang Pilipino, imagine mo yung Chinese pumunta dito. Hindi naman nila alam yung economy natin eh. Hindi naman alam ng Chinese yung economy natin eh. Yung Mumbai pumunta dito, hindi naman nila alam yung economy natin. Bakit ba nila? Hindi rin nila alam yung language natin. Ang daming barriers para hindi yumaman ng foreigner sa atin.
Ang dami barriers. Kaya nga minsan natatawa ako sa Pilipinas, bakit hindi yumayaman eh? Ang pinaka-barriers niya, excuses. Dahilan. Ang dami dahilan. Wala akong pera, wala akong time, malayo, mainit, maulan. Kaya na, talagang kailangan ng panahon para yumaman ka, di ba? Nakuha nyo? So, maraming barriers ang foreigner. Ang isa sa barriers niya, hindi niya naman ekonomiya dito. Ang pangalawang pinakamahirap na barrier, language eh. Mahirap to kasi hindi ka nagkakaintindihan eh. Di ba yung mga Bombay, di naman yung marunong magtagalog dati. Mga Bombay, hindi naman marunong magtagalog. Bulol yan, katulad yan ng mga inchik. Nung pumunta dito, ikaw anak, alang buti. Pag ikaw nag-alang buti, ikaw tayo, sarili mo negosyo. Tama? Ganun sila eh, bulol sila eh. Lalo na yung mga lumang inchik. Yung mga luma talagang inchik. Yung pinaka-lumang inchik, hindi talaga marunong magtagalog. Ang natuto, yung sunod. Tapos, medyo natuto na yung sunod. Tapos, yung katulad ko, fluent na ako magsalita. Yung nanay ko, marunong, pero yung lolo-lola ko, bulol yun. Nasundan niyo? So, ibig sabihin, paano nagagawa ng mga tao ko nagsasucess? Simple lang, mindset. Kasi mindset nila, bata pa lang sila, mindset nila, mag-aral na mabuti, pagka-graduate, magtayo ng sarili mong negosyo. Nakuha niyo? Kaya ang nasa mindset nila, hindi maghanap ng trabaho. So, ibig sabihin, etong mga taong to, naka-mindset sila, to play it safe. Ang mga tao nandito, naka-mindset sila to take the risk. You get it? Pinapakita ko to, ini-explain ko to para maintindihan nyo na hindi tsamba ang pagyaman. Lahat ng tao umaangat, mag-google kayo, the top 20 richest men in the Philippines. Ang pinakamayaman lang, ang Pilipinong kasama lang dyan, si Manny Villar. The rest, Chinese, Kastila. Nakuha nyo? Chinese, Kastila, si Enrique Razon, tapos mga inchik na naghati-hati na sila ng biyaman sa Pilipinas. Na-imagine mo, Pilipinas to, pero ang pinakamayaman, hindi Pilipino. Make sense? Hindi ka ba nai-insulto nun? Diba, Pilipinas to, ang pinakamayaman, hindi Pilipino. Kasi karamihan ng Pilipino, hindi talaga naka-mindset, hindi talaga tinuruan, paano yumaman? Lahat sila, ang ano nila, poverty eh, scarcity. Ito na lang ako, hanggang ganito na lang ako, ganito na akong pinanganak, ganito na akong ay. Tama? So, puro sila kadramahan, puro sila pabiktima, puro sila, ang mindset nila is puros pababa. Hindi niyo? Actually, meron ako nitong mas malalim na training. Pero online yun na ginagawa, yung mind reprogramming. No? Pero pag dumami na ng distributors dito sa Tabaco, pwede naman natin gawin yun na face-to-face also. For members only lang yun kasi medyo malalim talaga yung training na yun eh. So, going back here, if you really want to become successful, kailangan yung mga tinuturo dito ang makuha mo. Sundan? So, eto, may papakita lang ako sa inyo dito. Sino yung 5 factors na nag-influence ng pag-iisip natin bakit tayo ganyan? Media, parents, friends, school, society. Nasundan niyo? So, sino yung naging, alam niyo ba na yung akala mong ikaw ngayon, hindi ikaw yan? Ano pangalan mo? Ha? Alam mo bang hindi ikaw yan, Angel? Akala mo kilala mo ng sarili mo, pero hindi mo pala talaga kilala ang sarili mo. Ano pangalan mo, ma'am? Katrina. Sofia. Mildred. Alam niyo ba hindi niyo talaga kilala ang sarili mo? Kung ano ang pag-iisip mo ngayon, galing yun dito eh. Ito yung pinaka nakapag-impluensya sa'yo. Paano ka mag-isip? No? Ito yung pinaka nakapag-impluensya sa inyo. Hello? Hi. Naniniwala ka bang lahat tayo champion? Yes. No, naniniwala ka lahat tayo champion? Naniniwala ka magaling ka? Yes. Pero bakit yung iba, nawala na ng pag-asa? Wala na siyang pag-asa. Ang nakita niya, hindi na siya magaling, hindi na siya pwedeng yumaman, maliit ang tingin niya sa sarili niya. Minamaliit niya ang tingin niya sa sarili niya. Yes or yes? Kontento na sa 500 per day, kontento na sa 1,000 per day. Bakit yung ibang tao, malaki pa yung pangarap sa buhay, pero bakit may mga tao na give up na sa pangarap sa buhay? May mga kilala kayong give up na sa pangarap sa buhay? Mga give up na. Karamihan ng mga give up na sino? Magulang natin.
Karamihan sa mga give up na sa pangarap sa buhay, sino? Yung mga 40s, 50s, parang ang thinking niya, parang wala nang pag-asa. Kaya papamana na lang sa anak yung pag-aahon sa kahirapan eh. Kung anak, mag-aral ka ng mabuti, pagka-graduate mo, iahon mo ako sa kahirapan na. So, inasa na sa anak yung pag-aahon sa kanya sa kahirapan, hindi ka malang nahiya, di ba? Na bibitbitin ka ng anak mo, bibitbitin niya yung magiging pamilya niya, bibitbitin niya pa yung magiging anak niya. Tama hindi? So, ano yung pinaka-naging problema? Nawala yung pagiging champion natin. No? Lahat tayo champion. Sa dami ng sperm na naguunahan, ikaw ang lumabas. Imagine mo, sa dami ng sperm. Engineer, doktor, tambay, pokpok, diba, musician, marami talaga yan. Google kayo, marami yan, na sperm na naguunahan, marami talaga yan eh. Tapos ikaw ang lumabas, isang Google networker na nasa International, di ba? So the moment na pinanganak ka sa mundong to, champion ka. The moment na pinanganak ka, magaling ka. The moment na marami kang tinalo, ibig sabihin, you're one of a kind. Kaso nga lang, habang lumalaki ka, ano mga narinig mo sa magulang mo? Hindi mo kaya, bobo ka, tama ka, wala tayong pera, mahirap lang tayo. At tingin mo sa atin, anak mayaman? Mahirap lang ang nanay mo, mahirap lang ang tatay mo, ikaw anak ka namin, ano ka, exempted? Mahirap ka din. All these things na narinig mo sa magulang mo, carry over mo yun. Kaya yung pagiging champion mo, habang lumalaki ka, nawawala. Yung pagiging innate mong magaling, yung belief mo sa sarili mo, ang pumatay din, magulang mo. Gusto mong imaman sa itsura mong yan, yayaman ka. Ako ano yung ibig sabihin? So, hinuhulma yung pagkatao mo ngayon based dito sa nakalakihan mo. Just imagine, Katrina, Mildred, and Sofia. Just imagine, lumaki kayo sa isang environment na punong-puno ng belief system. Lumaki kayo sa isang environment na, grabe Sofia, alam mo naniniwala ko sa potential mo, grabe. Alam mo, yayaman ka pag nabalang araw, pag itinang oras, keep it up. Alam mo Sofia, mahal ka namin. Ano man ang tahakin mo sa buhay, susuportahan ka namin. Tingin mo, iba kaya si Sofia ngayon? Yes. Ako niya? Yes. What if si Mildred, si May, ang sinabi sa kanya, alam mo May, naniniwala kami, kaya mo yan. Di baling how many times you fail, ang importante, how many times na tumatayo ka sa sarili mong paa. Tingin mo si May, iba kaya mag-isip ngayon? So ibig sabihin, ano niya? Bawa si Mildred, paano kung pinalaki si Mildred ng ganito? Mildred, grabe ang galing mo. Champion ka. Ang galing. Kaso hindi eh. Paano kung pinalaki? 1 to 10 ang exam. No? Siya mang mali. Alam mo sabi, ang bobo mo talaga Mildred, mana ka talaga sa tatay mo, tama? Ang bobo mo talaga, mana ka sa ano. So, ibig sabihin, no? Ibig sabihin, naintindihan mo? So, ibig sabihin, kaya ka pala ganyan mag-isip ngayon, brainwash ka, hinulma ka na, bata ka pa lang. Nakuha mo? Hinulma ka na, bata ka pa lang eh. Nai-imagine mo kung bata ka pa lang, ang teaching sa'yo, Mildred, grabe ang galing mo. Akalain mo, 1 to 10, na-perfect mo yung number 1. O, di ba? What if ganon, di ba? What if ganon, ang narinig niya. Grabe, Mildred, ang galing mo, na-perfect mo yung number 1. Next time, galingan mo ha, number 2 naman. Tama? So, kung ganon, yung nakuha niyang conditioning. Hello? Hi. Kung ganon yung programming na nakuha niya, tingin niyo si Mildred, magaan o mabigat? Magaan lang. Magaan ka lang. Ang tao, kapag napalaki ng tama, magaan lang eh. No? So, another thing na nag-poison, nag-corrupt ng utak natin, yung media. No? Di ba? Sabi ko, champion tayo pinanganak. Kakapanood mo na ito, kinurrupt yung utak mo, nilagyan siya ng fear, tapos ng negativity. Kasi media ang naglagay niyan eh. Number 1 na mahilig mag-corrupt, mag-mindset, mag-condition ng media eh. Mahilig siya mag-brainwash eh, no? Kaya ang tawag sa kanya, tell-lie-vision. Television, tell-lie-vision. Kasi karamihan, sinungalingan, yung nakikita mo sa television. Can you follow? Yes. Bakit? Kasi pag nanonood ka ng TV, at balita, anong naririnig mo? Positive o negative? Negative. Karamihan negative. 90%, 95% negative. Barilan, patayan, kidnap, hold up, sunog, lendon. Ay, imagine mo, pagkagising mo, ibig ang gawin mo, thank you so much God, meron na naman akong panibagong araw, panibagong pag-asa, ibig ganun, di ba? Pagkagising mo, ibig pasalamat ka, pagkagising mo, pag-vlog mo ng TV, may ginadaan, may sinaksak, may binadil, may hinolda, So, yung utak mo, automatic, corrupt. Naintindihan mo? So, ano ka? Magaan, mabigat? Mabigat ka na kaagad. Pagkagising mo pa lang, imbis na magaan ka, pagkagising mo, mabigat ka na. That's how conditioning works. That's how the people na nakokontrol and they stay
na wala silang pera just because nakukontrol kung paano kasi sila mag-isip. Do you get it? So, as long as nanonood ka ng balita, as long as nanonood ka ng news, negative, as long as nakikinig ka sa mga poverty na turo, as long as nakikinig ka sa maling programming, hindi ka makakaalis at hindi ka makakapunta sa pagyaman. Nakuha nyo? Another thing na nagturo, ang itinuro nila takot, naalala mo nung COVID? Di ba nung COVID? Nung COVID, hindi ka naman takot eh. Kaso na pinapanood ng paulit-ulit sa China yung may hinihimata. Paulit-ulit yun. Pinapakita yung nahihimatay. Hanggang sa ikaw, nakumbinsi ka lang, nakakatakot na yung COVID. Kaya pati ikaw, bago pumasok ng bahay, naliligo pa na ng alcohol. Diba? Naliligo ka na sa labas ng bahay. Tapos magpa-injection ka na, kahit hindi ka naman sigurado sa vaccine. Tapos ngayon, buhay naman tayong lahat. Yung nagpa-inject tapos yung hindi, buhay naman. So yung mga namatay, yung talaga mamamatay na. Nakuha nyo? So ibig sabihin, ang tawag doon, manipulation. Ang tawag doon, fear. You get it? Fear means false expectation appearing to be real. Sige nga, false expectation appearing to be real. Ibig sabihin, hindi naman siya totoo, pero natatakot ka. Ano yung dalawang klase ng takot? Una, fear of failure. Pangalawa, fear of rejection. Everybody say fear of failure. Fear of failure. Ano ibig sabihin ng failure? Sige nga, ano ibig sabihin ng failure? Pagbagsak. Ano ibig sabihin ng failure? Failure. Ano ibig sabihin ng failure? Ibig sabihin ng fail, hindi ka nag-success, hindi mo nakuha yung gusto mo, no? May niligawan ka, na-reject ka, failure yun. Pumara ka ng jeep, hindi tumigil, failure yun. Nangutang ka, hindi ka pinangutang, failure yun. Naintindihan niyo dito sabihin? Bumuo kayo ng anak, hindi pa kayo nakakabuo, failure yun. Nakuha niyo dito sabihin? Ngayon, ang failure, no? Ang failure pala, ibig sabihin ng fail, hello? Ang ibig sabihin pala ng fail, first attempt in learning. Do you get it? First attempt in learning. Kapag first time mo pala, nakakatakot. Same din dito sa Ascendra International, no? Same din dito sa Ascendra International. Hindi ka marunong mag-network, hindi ka marunong gawin yung negosyong to. Sa umpisa, nakakatakot. Kasi hindi mo alam ano pwede mangyari eh. Do you get it? So, ibig sabihin, hindi naman pala issue yung pag-join na builder, yung consultant, yung tawag dito, director, tapos eto executive. Hindi naman pala talaga ito ang pinaka-issue. Ang pinaka-issue pala, hindi ka lang makagawa ng paraan para dito kasi may takot ka. May tanong ako sa inyo. Alam niyo ba na ang pera ay subjective? Pag sinabi ng pera ay subjective, pwedeng wala kang pera, pero pwedeng gawa ng paraan, depende sa pagkakaintindi mo. Halimbawa, sa mga babae dito, Daniel Padilla. Sa mga babae dito, Daniel Padilla, 20,000. Mura mahal. Mura. Mura. Tama hindi? So, ibig sabihin, kahit pala wala kang pera, subjective siya. Depende siya sa pagkakaintindi mo. For example, ano ba dala namin sa sakyan ngayon? Fortuner. Pinala kami sakyan, Fortuner. Ang dala namin na sakyan, nasa 2.5 million. Ibenta lang namin ng 100,000. Tanong, mabibili hindi? Mabibili. Mabibili hindi? Mabibili. Akala ko ba walang pera? Akala ko ba wala kang pera? Make sense? Hindi totoo na wala kang pera. Yes, logically, pwede wala kang pera sa ngayon, pero kaya mo talagang gumawa ng paraan. Depende sa understanding mo. You get it? Kung may binibentang Ferrari, may binibentang Ferrari, 500,000, mabibili hindi? Mabibili. Diyos ko Lord, Ferrari yun, di ba? So, benta ng 500,000, kahit wala kang pera, gawa mo na para, mabibenta mo yun ng mas mahal. Yes or yes? So, ibig sabihin, ang gusto kong gisingin dito sa inyo, kaya lang naman tayo, hindi nagagawa ito ng paraan, kasi ang mindset talaga natin, mag-aral lang mabuti, pagka-graduate, find a safe and secure job. Hindi talaga business eh. No? Yung mga Chinese, bata pa lang, ang training nila, mag-business. Chinese pa lang ha, Chinese bata pa lang yan. Huwag ka magtrabaho. Wala mangyayari sa iyo dyan. Negosyo ka. Minsan, hindi mo makukuha kagad. Pero tuloy-tuloy lang, yayaman ka din. Yun ang turo nila eh.
Bata pa lang, ikaw mag-business ka. Huwag mong tinan yung puhunan. Ang tingnan mo yung ano yung kapalit. Yung Pinoy, baliktad. O ikaw huwag ka magnegosyo, baka malugi. Baka walang nangyari. Baka walang sumali. Baka walang bumili. Minindset ka na eh. Brainwash ka na eh. Nakuha nyo? So, naiintindihan nyo na yung pinag-uusapan natin since kanina pa, nung nagsisimula tayo. Brainwash ka na eh. Kumbaga, ginago na yung pag-iisip mo eh. Huwag ka magnegosyo, baka malugi. Ako nga, ang dami ko na sinubukan negosyo, walang nangyari. Ikaw pa kaya? Papunta ka pala, pabalik na ako. O, di ba? So, yung lahat ng mindsetting, nakuha mo na huwag kang sumubok, pangit magnegosyo, magnegosyo ka, ay Diyos ko, ako nag-tupperware na ako, nag-ibon, nagsarali na ako, lahat, binenta ko na, nagkanda-utang-utang ako eh. Ikaw pa kaya, na anak lang kita? Nakuha niyo yung ibig sabihin? Lahat na nagkapangitan na, narinig mo na eh. Samantala yung check, baliktad naman. O, fiesta, huwag ka maghahanda, gastos yan. O, sale, huwag kang bibili, sayang ng pera mo dyan. Trabaho, kalokohan yan. Hayaan mo sila magtrabaho para tayo yumaman. Ang tayo, maglatay tayo ng negosyo. Kaya yung mga in-check, paglaki nila, ano yung mindset nila? Business. Ano yung mindset nila? Kapag negosyo, gawa ng paraan. Magkano puhunan? 1 million. Meron lang ako dito 200,000. Pwede bang i-loan ko yung ano sa bangko? Tapos ganito ganyan. Nakuha niya ako? Samantalang yung Filipino, magkano yung puhunan? 17.5, 45.5. Wah! Mahal! Di ba? Hindi na, akala mo makapag-react sa mahal eh, pero yung cellphone niya, iPhone. Di ba? Akala mo makapag-react sa mahal na pagkamahal-mahal ng puhunan na. Negosyo pinag-uusapan natin, hello? Tama ba? Pag negosyo, walang mahal. Siguro maniniwala akong mahal kung ang pinag-uusapan natin dito, dito yayaman ka. Tapos magkano ang puhunan? 1 million. Di ba? Siguro pag lingkong ko, wala ng tao. Tama? Siguro, di ba? Dito yayaman ka. Gaganda ang buhay mo. Tapos pag lingkong 1 million, wala ng tao. Di ba? Yun, mahal yun. Tama? Pero what if makakita ka ng negosyo na sa halagang 200,000, pwede na magbagong buhay mo? What if makakita ka ng negosyo na sa halagang 200,000, pwede kang kumita ng 3 million per month? Ganito mag-isip ang in-check ko. 200,000, 3 million per month. Ayos ang utak, walang diferensya. Pilipino kasi, pamilya maraming Pilipino, may diferensya ang utak eh. Ang nakita niya, hindi yung 3 million per month eh. Ang nakita niya, wala siyang 200,000. Ang bulmo kausap. Wala kang 200,000 ang nakita mo, hindi mo kaya gawa ng parang yung 200,000, hindi mo nakita yung 3 million per month. Parang ano yan eh, mag-a-apply, magkano gagastusin. Di ba pa nag-a-apply ka, gagastos ka? Gagastos ka. NBI, police clearance, barangay clearance, mamasahe ka, pag natanggap ka, wala ka pa naman nasahod. Next month pa, wala ka rin uniform. Gagastusan mo rin yung uniform mo, gagastusan ka, kakain ka everything. Tama ba? Yes. So magpupuhunan ka mga 20,000. Hindi mo nakita yun. Kasi bakit? Ang nakita mo, 500 ka per day. Tama hindi? Ang nakita mo, 800 ka per day. Ang nakita mo, 1,000 ka per day. So, okay yun kasi nagja-jive siya sa mindset mo. Swak siya eh, swak. Yung program mo, trabaho, nakakuha ka ng trabaho, kahit alam mo hindi ka yayaman, alam mo yun, yung swak eh. Kaya hindi ka nagpupumiglas. Samantalang yung iba, nakaprogram ng trabaho, naka-attend, network marketing, yayaman, negosyo, sasabog yung utak. Parang yung 110 appliance, sasakat mo sa 220, ano mangyayari? Sabog, di ba? 110 appliance, sasakat mo sa 220, puputok talaga eh. So yung iba naka-attend dito, di ba? Ang pinag-uusapan sa bahay, puros problema. Problema na may problema, pinag-uusapan. Problema ng kapitbahay, pinoproblema. Kaya naman siya, bumili ngayon ng kotse, hindi naman yan, bayan. Ano nga yan, second hand. Tapos ngayon, utang na kaya yan. Tapos ngayon, ganito na yan. Tapos, yan, ito problema na may problema, hindi mo na naayos-ayos yung problema ng pamilya nyo. Tama? Marami bang taong ganon? Pero problema na may problema, yung sarili nilang problema, hindi naman problema eh. Tama ba? So, ibig sabihin, yung mga may hirap pala, another na mindset dito is, ang pinag-uusapan sa bahay, problema. Ngayon, ang mga mayayaman, ano pinag-uusapan? Pera, paraan. Yun pala pinag-uusapan. So again, sabi ko nga kanina, for the sake sa mga bagong dating, ang pinaka-importante sa atin, if you want to become successful, hindi po pera. Hindi pera na papayaman sa atin. Marami na ako narinig na akala niya pera magpapapago sa buhay niya. Well, money is just a paper. Ang pera papel lang. Pwede kang sirain yan o pwede kang payamanin yan. Ang mapapayaman sa'yo, mindset.
Kasi kahit na wala kang pera, pag tama to, kaya mo mag-create ng maraming pera. O, sample na lang, ang mga tamang mindset. Kumita ng pera, ininvest sa negosyo. Yung kinikita ng negosyo, yun ang pinabibili ng luho. O, tinan mo yung mga mali ang mindset. May nakuhang pera, wala! Bili ng 50% discount, di ba? Ay, may nakita, ay, painom ako! Oy, asa na kayo dito? Papainom ako! Yes or yes? Yes. Nakakuha ng ganitong pera. Oy, grabe! Mag-inuman tayo, di ba? Bili ako ng washing machine, bili ako ng rep, bili ako ng TV, 50%. After 3 months, 6 months, binenta ulit. Wala na. Binenta na lahat. Yes or yes? Yes. So, again, going back here, kailangan makaalis ka galing dito, papunta ka magnegosyo. Kasi wala pong yumaman nagtatrabaho. Walang yumaman nagtatrabaho. I tell you, ang kumikita ng malaki, kung hindi ka tatawid para mag-business ka, is around 3% lang. Yung mga nagtrabaho, 20 graduate plus 40, 60 sila, 3% lang ang yumaman. Ito yung mga vice president ng kumpanya, president. Ang 97%, walang nangyari sa buhay nila. Proof na lang, din na yung mga magulang nyo. Walang nangyari sa buhay nila. Ano to? Ito yung hindi na umabot ng 60, patay na, kakatrabaho. Ito yung umabot ng 60, pero baon sa utang. May kilala? May kilala? So, ibig sabihin, kaya ako, 19 years ago, nung nakita ko yung network marketing, nung naiintindihan ko to, hindi na ako nagtrabaho. Sabi ko sa sarili ko, di bali ng maliit sa umpisa yung negosyo, pero alam ko, dito ako magkakaroon ng freedom. Dito ako magkakaroon ng independence. Dito ako makakatakas. Kasi marami hindi talaga nakatakas dito eh. Napakagandang libro nito. Bilhin nyo to, basahin nyo. 1 day, 2 days, 3 days, kaya yan tapusin kung gugustuhin nyo. Sobrang ganda ng libro ko. Rich Dad Poor Dad. Robert Kiyosaki. Ang daming hindi nakaalis dito. Sumubok silang tumawid. Pagtawid nila, bumalik pa rin sila. Bumalik sila ng nahirapan. Bumalik sila nung hindi na komportable. Bumalik sila nung hindi okay yung income. Bumalik sila nung walang sumasali. Naintindihan nyo? Yes. Maraming tao hindi nakatawid eh. Bumalik eh. Ako nung binasa ko yung libro yun, nung na-internalize ko, ibig sabihin na na-internalize yung naintindihan ko siya, buong pagkatao ko, hindi ko na kinuha yung transcript diploma ko sa BU. Diba? Pasaway ako eh. So, hindi ko na kinuha yung transcript diploma ko, nasa BU pa rin hanggang ngayon, cum laude graduate po ako, Bicol University, Best Feasibility Study. Nasanay po ako na nung lumalaki ako, ang sabi sa akin ng parents ko, kailangan daw matalino ka para yumaman ka. Hindi pala totoo yun. Hindi totoo yun. Naniniwala ba kayo pag matalino ka, yaman ka? Hindi totoo yun. Pansin mo ka nag-reunion, sino mayaman? Di ba karamihan yung mga bobo? Eh, totoo to. Ang nag-reunion, college. Kung sino yung mga kung sino yung bulakbol ng batch, sila malalakas kumita. Pansin mo, kung sino yung mga matalino, yung mga, ang kakapalan ng mga glass, yung parang ang kakapalan ng mga eyeglass, na nagko-commute, na parang naiwanan ng mga pangarap sa buhay. Pero sobrang talino niyan. Yes or yes? Yes. Kasi nga, academic education alone cannot assure you success in life. Ang magpapasuccess sa'yo, hindi academic education. Kung hindi yung tinatawag na financial education. Everybody say financial education. So ako, nakatawid talaga ako eh. Noong una, natatakot din ako. Meron din ako ganito. Hello? Hi. Natatakot din ako eh. Ang nasa isip ko, baka walang sumali. Baka malugi. Baka walang join. Baka walang maniwala. Hello? Hi. Naniniwala ba kayo, madali lang itong gawa ng paraan? Yes. Yan naman. Madali lang itong gawa ng paraan? Ano ba? May hospital nga lang na 50 mil sa kapamilya mo, kahit wala ka 50 mil, ang gawa ka ng paraan eh. Alam nga naman na sabihin mo na Dok, sorry, wala eh. Bye. Hindi. Ibig sabihin, pag may emergency, nakakagawa ng paraan yun eh. Nakakagawa. Oh, real talk lang. Yung totoong usapan, pag may emergency, nakakagawa ng paraan yun eh. Nakakagawa. Sino nag-agree na nakakagawa ng paraan? Taas ng kamay. Nakakagawa, di ba? Kahit magkano ba yan? Tama? Tama ba ma'am? Kahit magkano pa? Kahit magkano, nakakagawa ka ng
paraan. Yun nga lang, again, ano yung nagpipigil sa'yo? Ito yung success no? Ito yung success. Lahat tayo pwede mag-success. Sabi ko nga kanina, wala naman akong sungay at buntot. Kung may sungay at buntot ako, hindi nyo kaya. Pero since wala naman akong sungay at buntot, tao lang ako, tao kayo, kung nagawa ko, kaya nyo. Ano lang ang pumipigil sa'yo? Success killer talaga to Takot. Success killer yan. Sino ang nag-introduce na takot mag-fail? School. Sino mga nag-aaral? Halata, nag-aaral. Graduate? Sino mag-graduate? Mag-graduate, nag-aaral. Alam mo ba, nag-aaral ka, ang turo dyan, kailangan perfect ka. Yes. Kasi, ang school kasi, ang ginagawa niya, perfect employees. So, they are teaching for you to become perfect employees. So, hindi naman siya pwedeng mag-create ang palpak na empleyado, kaya dapat perfect ka. Kailangan magaling ka. Kailangan one of a kind ka. Kailangan magagawa mo ang hindi nagagawa ng iba. Pero may nakatagong, may nakatagong open parenthesis, close parenthesis May nakatago dyan na galingan mo para lalong yumaman yung amo mo. May nakatago dyan galingan mo para lalong yumaman yung amo mo. Ang mindset kasi ng mga nandito, iba Iba talaga. Iba ang mundo nito. Ang mga negosyante, ibang mundo. Iba. Ang mindset nila, bakit ako magtatapos ng accountant, mag-hire na lang ako ng accountant, magsasayan pa ako lang ng 4 years Bakit ako magtatapos ng abogasya, mag-hire na lang ako ng abogado, nakatipid pa ako ng 4 years, 6 years. Paano? Yes. Bakit ako magdudoktor, pwede ako mag-hire ng doktor, nakatipid pa ako ng mga 10 years, 15 years. So, ibig sabihin, eto, hello? Hi. Basahin niyo yung libro. 3 days, tapusin nyo. Kaya tapusin nyo. Rich Dad Poor Dad. Etong mga taong to, work hard for money. Etong mga taong to, let money work hard for you. Alam niyo bakit hindi yumayaman ng mga empleyado? Kasi if you work hard for money, mapapagod ka. Mauubos ka. Madidrain ka. Ang lakas natin, may hangganan. If you let money work hard for you, hindi ka mauubos. Kasi ang pera, hindi napapagod. Kasi ang pera, walang buhay. Nakuha niyo? Kaya nga, let money work hard for you. Di ba? Bakit ikaw magpapagod? Di ba magpagod para sa'yo? Pero ikaw, gagamitin mo yung pera mo. Can you follow? Yes. So, going back here, para matapos na tayo dito, since na nag-aral ka at laging perfect ang definition mo ng success, sino dito yung akala niya, nung bata siya, definition niya ng success, dapat perfect? Diba? Nung bata ka, definition mo ng success, perfect ka, pero hindi. Ang ibig sabihin pala ng success, ang failure pala is part of success. Sabihin mo sa katabi mo, failure is part of success. Failure is part of success. Failure pala is part of success. Pero ang failure, hindi siya pinag-uusapan sa eskwelahan. Hindi siya pinapalakpakan, di ba? Kailan mo ba dito, halimbawa, si Coach Rai, pinalakpakan ka ba sa eskwelahan kapag failure, bagsak ka, di ba? Grabe, ang galing naman ni Coach Rai, bagsak, palakpakan mo na Walang ganun Walang motivation sa failure. Walang motivation sa failure. Kaya nga, nakala ng karamihan, pangit mag-fail. Yes. Kaya nga, pag may nakakita ng ganito opportunity, ang nasa isip nila, ay baka masayang lang yung pera ko dyan. Ay baka hindi maniwala yung asawa ko, baka ano sabihin ng jowa ko, pag nag-join ako, baka ano sabihin ng kapitbahay ko, pag sumali ako. So ang dami niya nasa isip, pero basically, yun na nagpipigil sa'yo, bakit hindi mo nakukuha yung dreams mo. Dapat pala, mahalin mo ang failure. Ano ibig sabihin ng failure? First attempt in learning. Sabihin mo nga sa katabi mo, first attempt in learning. Parang wala namin naiintindihan. Sabihin mo sa katabi mo, first attempt in learning. First attempt in learning. Ano ibig sabihin ng first attempt in learning? First time mo mag-bike. Naalala nyo? Sino mo marunong mag-bike? Mga marunong mag-bike. Nung nag-bike ka, marunong ka ba kaagad? Hindi. Di ba hindi naman? So sinubukan mo? Nung sinubukan mo, na gumaling ka kaagad? Nadapa, natisod, nasugatan, yung iba nabalian pa Pero huwag ka lang tumigil, ituloy-tuloy mo lang. Gagaling at gagaling ka mag-bike. Yung mga nagmumotor, hindi naman marunong. First attempt in learning. Nabangga yung motor. Tama? Na-aksidente. Kung ano-ano nangyari. Hindi lang siya tumigil, kaya ngayon, ang galing-galing niya na mag-motor. Tama ba? Lahat naman tayo dumaan sa pagkabata. Wala naman itong shortcut na nung pinanganak, malaki na. Tama?
Ikaw po ma'am, shortcut ka na, pinanganak, malaki ka na. Hindi, di ba? Lahat tayo, mamamatay yung magulang natin, di ba? Kung ipanganak tayo, ganito na tayo eh. Ibig sabihin, pinanganak tayo sa mundo to, bibilin tayo. Wala tayong alam, nag-crawl, umiiyak, dinedek, pupo, chup-chup, wiwi. Yun lang. Then the rest, alam na natin, correct? Why? Hindi kasi tayo nag-quit eh. Meron ba dito nag-quit maglakad? Di ba nung bata ka lang, di ba? Baby ka pa lang. Ang baby ba pag baby, marunong na maglakad, hindi ba? Hindi pa. Nagko-crawl, tama? Tapos nagko-crawl siya, tapos eventually tatayo, tapos bigla madadapa, tapos tatayo na yung meron bang nung tumayo, ang hirap, ayoko na maglakad. So nag-quit na siya, di ba? Habang buhay na siyang nagko-crawl, habang buhay. Di ba? Like lifetime na, di ba? Kasi nag-fail siya eh. Hindi. Nakuha nyo? Yes. If you treat failure as part of success, hindi ka mag-quit eh. Kaya nga ako, nung nag-join ako sa network marketing, nakakatakot ako umpisa. Kasi nag-full time ako eh. Pero nag-full time ako kasi alam ko, mas marami akong kikitain pag full time ako. Mas marami akong kikitain kapag tinodo ko to. Nakuha nyo? Pero nakakatakot siya. Nakakatakot in a sense na, syempre, yung nanay ko, magagalit yun. Sabi niya pa naman, pinag-aral ka namin ng pagka, 16 years. Tapos mag-networking ka lang, magre-recruit ka lang, magpa-power ka lang. Tapos yung tatay ko kasi buhay na flow lang yun eh, chill lang yun eh, yung tatay ko eh. So, ibig sabihin ako, big ka pa din, no? Magpo-full time, ano ba assurance ko, nayayaman ako dito. Pero ako, nasa isip ko, in-apply ko talaga to. Buti na lang talaga, thankful ako sa libro yun, yung Rich Dad Poor Dad, yung kay Robert Kiyosaki. Naintindihan ko yung libro eh. It took me 3 days matapos ko yung libro niya, tapos sinulit-ulit ko. Naintindihan ko talaga bakit maraming iba hindi yung mayaman. Hindi talaga sila nakakatawid. Hindi nila kayang iwan yung comfort zone nila. Hindi nila kayang iwan yung mga bagay na nakasanayan na nila. Hindi nila kayang iwan yung mga bagay na kung saan komportable na sila. Pero sabi nga, comfort zone is good but nothing grows there. Comfort zone is good but nothing grows there. Nakasanayan nila yung ganitong buhay eh. Masarap, Netflix, chill, nakakaraos yung buhay. Ba't yung maiiwan to? Yes or yes? Yes. Sino ba naman ang iiwan ng isang buhay na masarap na? Sino ba naman ang iiwan ng isang buhay na nakasanayan mo na? Tama? Sino ba naman ang iiwan ng isang buhay na okay ka na? Pero, yung mga taong mayayaman, yung lalo yung mayaman, ang mindset pala nila, ready nilang iwan yun kasi ang gusto nila, may narinig ako niya na isang teaching, take that leap of faith. Yan. Take that leap of faith. Ano ibig sabihin ng take that leap of faith? Hindi mo alam, basta take that leap of faith. Because hindi mo alam kung saan ka dadalhin, yan na desisyon na gagawin mo. So nung nag-take ako ng leap of faith, na hindi ko kinuha yung transcript diploma ko, na hindi ako sumabay sa graduation, gano'n ako hindi. Buang talaga ako dito sa network marketing eh. Nakita ko talaga yung future ko dito eh. Ano yung future na nakita ko? Magkakaroon na maraming pera, maraming oras. Future. Kailangan makita niyo yung future niyo. Pag nagtrabaho ka, anong future mo? Walang pera, walang oras. Yun ang future mo eh. Pag negosyante ka, anong future mo? May pera, walang oras. Pagtambay, anong future mo? Wala naman pera, pagtambay, walang pera, maraming oras. So, kailangan makita mo yung future mo. Hello? Hi. Sino na gusto yung mga taas ang kamay? Hindi magtaas ang kamay, maghirap ay isang buong internasyon ng pamilya. Okay? Kung gusto mo kumita ng malaki, gusto mo yumaman, dapat meron ka nito. Hindi lahat kasi may vision talaga eh. Kaya nga, kada attend mo, hopefully, makita mo na yung vision. Lahat ng yumaman may vision eh. LCC, may vision yan. Hindi naman kasi tatagal ang isang negosyo pag walang vision eh. Magkukwit yan eh. Kasi maraming pagsubok. Kasi maraming challenges. Nakuha nyo? Yes. Katulad dito, pag sumali kayo, hindi naman lahat ng taong kakausapin natin, sasali. Merong iba alas, merong iba joker, joke time pala. No, sali ako. Kinabukasan, then I'm here calling, cannot be rich. Di ba? Yung taong tinatawagan mo kinabukasan, hindi man daw kailanman, yayaman. Tama? So, ibig sabihin, kapag ikaw, hindi malinaw kung saan ka pupunta, mahirapan ka lang, magkupit ka. Tama? Mahirapan ka lang, titigil ka. So ako nakita ko yung vision. Same with Mark Zuckerberg. Ano bang vision niya? Siya yung
pagtataguyod ng isang social network market, kasi social network site na papasabugin sa buong mundo. Question, nagawa niya ba yung Facebook? Yes. At hindi lang Facebook, umabot pa ng Meta, na buyout pa si Instagram, na buyout pa si Snapchat. Ang laki ng negosyo niya. Bakit? Kung nagsisimula siya ng 20 years old siya, may naniniwala? Wala! Nung nagsisimula siya, sabi niya, ito ang gagawin natin. Sabi ng karamihan ng kaibigan niya, kalokohan. Di ba? Walang mangyayari sa iyo dyan. Di ba? May naniwala lang, 2-3. And right now, si Mark Zuckerberg is ang pinakamayaman sa buong mundo. Mangyayari ba yun kung hindi niya iniwan yung comfort zone niya? Hindi. Mangyayari ba yun kung hindi niya iniwan yung Harvard niya? Harvard yun eh, second year. Kailangan niya mamili. Harvard or Facebook? Harvard, sure. Facebook, hindi sure. O, matalino. Anong ginawa niya? Yung hindi sure. Kasi ang pagyaman, nandun sa hindi sure. Di bali ka na hindi sigurado, basta yayaman ka. Kaysa sa sigurado, pero 10,000 naman. Sigurado ka nga, pero hindi ka umaasenso. Pero yung edad mo, dumadagdag. Ang pangit nun. Ngayon, 30 ka na. Bukas, 40 ka na. Bukas, 50 ka na. Tapos takot ka pa rin. Kailan ka mag-take ng risk? Kailan ka tutodo? Kailan ka pupulblas? Pag nasa deathbed na, malapit ang kunin ni Lord. Saan ka maghahanap ng opportunity? Lapasan ng opportunity na. Ganap lang po ka na ng opportunity kung kailan 8 years old ka na, tama? Masubukan na ang opportunity yan, di ba? Susubok ka kung kailan huli na. Dapat, habang malakas, habang bata, subok lang ng subok. Magkamali man, bata pa. Tama? Yes. Oh, tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang bata pa? Mukha bang bata pa? Sabihin mo nga, Huy! Subok lang ng subok. Di ba, habang bata, subok ng subok. Magkamali man, bata pa. Mahirap pa nagkamali na matanda na. Mahirap na kung gusto mong magburakay, hinahabol ka na ng plancha, tama? Masarap pag magbuburakay ka, magtutupis ka na, sexy ka pa, correct? Yes. Hindi na yung ibig sabihin? Yes. So, going back here, low, Bye. again, kung gusto mong yumaman, ang failure, ang rejection, parte ng success. Yes. May maniniwala, may hindi. Nagdinegosyo ka na, nandito ka na. May mga times na magugutom ka. May mga times na hindi ka makakakain. May mga times na, ganoon talaga eh. Pero ang punto naman sa negosyo, kapag tinuloy-tuloy mo at sumabog yung negosyo, bayad lahat ng buwan at taon na hindi ka kumikita. Yes. Bayad lahat ng buwan at taon na hindi ka kumikita. Well, ako, nung sa former company, hindi naman talaga ako nahirapan eh. Hindi ako nahirapan in a sense na sobra ko kasi kinareer yung negosyo. Sobra ko kinareer. Ang network marketing, ginawa ko itong way of life. Pag sinabing way of life, pag nagising ko pala, na nasa isip ko na networking. Habang kumakain ako, nasa isip ko, networking. Matutulog, nagpupupo, nasa isip ko, networking. Matutulog, nasa isip ko, networking. Ginagawa ko yung network marketing ng around 16 to 20 hours per day. Grabe, no? Kaya nga, kung ikaw gusto mong kumita dito ng malaki at tapatan yung track record ko, huwag kang mangarap kung ginagawa mo lang doon ng 1 hour per day. Hindi na yung ibig ko sabihin. Kasi dito sa Bicol, sa former company namin, 2 lang kami nagkabahay. Ako, tsaka si Apren o Jane Chua. And isa lang ang common denominator namin. Halos hindi kami natutulog nung ginagawa namin yung network marketing. Eh ngayon, dahil sa may pera na kami, may bahay kami, may milyon kami, may mga sasakyan kami, o di anytime, pwede magpahinga kung gugustuhin. Yes. Di ba mas masarap yung ganun? Yes. Kaysa naman yung puros ka pahinga, pero wala kang pera, wala kang kutsi, wala kang bahay, kapag umuulan, pinapasok kayo ng tubig, no? Tapos yung rep mo, pagbukas mo, may, akala mo ice cream, tilapia pala, tama? Tapos yung akala mo Sprite, tubig pala, correct? Kaya nga dito, kung gusto mong kumita ng malaki, ang another tip is postpone gratification. Sabihin mo sa katabi mo, postpone gratification. Ibig sabihin, hataw mo na.
Asentra muna. Business muna. Kasi kapag nag-momentum ka, madali na lang ang lahat kapag paldo ka na. May momentum kasi tinatawag dito eh, no? Kanina, isulat ko lang ulit, fear and doubt. So, bottom line, para malaman mo, ano kailangan mong gawin? Try. Hindi ka mananalo sa loto, hindi ka tataya. Pwede ba manalo ka sa loto? Sana manalo ako, sana manalo ako. Tumaya ka ba? Hindi. Ako gusto ka manalo. Sana manalo ako, sana manalo ako. Tumaya ka ba? Hindi. Mananalo ka? Hindi. Hindi. Paano ka mananalo? Kaya! Paano ka sasagutin? Manligaw! Paano may mabubuo? Gumawa! Tama? Tama? Ganun lang, bottom line try. Ang dami mo nang narinig sa Asentra, yayaman ka ba hindi? Paano mo malalaman? Join! Ang member ka na, gawin mo. O malay mo. Ito na pala, yung inaantay mong prayers galing kay God. Pray ka siguro, Sunday na yun, Lord, sana magbabuhay ko, Lord, sana magbabuhay ko. Bigla na imbitahan ka. Hindi ko alam kung paano dito na imbitahan. Hindi ko alam kung tinakot ka, pag di ka pumunta, magsawalan na tayo ng kandila, di ba? Dalawa na tayo, di ba? Pero hindi, may purpose pala eh. No? So, again, if you want to become successful, ibabalik ko lang din ulit ng konti bago ako mag-proceed sa susunod na topic. Failure and rejection, may kwento ako dito. Gusto niyo ng kwento? Yes. Si KFC, si Colonel Harland Sanders, it took 1,010 bago may nag-say yes sa KFC recipe. 1,009, rejection. Imagine mo, haba-haba na explanation mo, blah blah blah, ito yung KFC, blah blah blah, no. Blah blah blah, ito yung KFC, no. Blah blah blah, ito yung KFC, blah blah. Imagine mo, 1,009 rejection. On the 1,010, somebody finally said yes. I'm gonna buy your recipe. That's why we have KFC right now. Kung tumigil siya nung kaka-offer ng KFC, tingin nyo, may KFC kaya ngayon? Ganon din yung lahat ng kung ano meron tayo ngayon. Light bulb, electricity, lahat ng kung anong nai-experience natin, yung gumawa nito, hindi lang tumigil. Parang ako, buti hindi kami umatras sa Asentra. Kung ngayon, magkakasama tayo sa Asentra International. Ano tinuloy kami? Si Joseph, buti na lang ginawa nila, tinuloy nila. So ganun lang siya. Huwag ka lang titigil. May mga taong gusto ng Pepsi, may mga taong gusto ng Coke. Wala ka magagawa doon. Ang importante dito, dapat hindi ka emosyonal. Hindi ka kasi dito iyaman kapag emosyonal ka. Di ba sabi ko kanina, dapat dito para yumaman ka, dapat may pinaglalaban ka. Yes. Tinan mo nga yung mga katabi nyo, kung may pinaglalaban. Mukha ba may pinaglalaban? Mukha ba may pinaglalaban? Kasi parang yung Nescafe yan, di ba? Yung parang kanino ka buwabangon, tama? Para kaya ka buwabangon. So, same din sa Asentra, madaling magbayad, madaling mag-consultant, madaling mag-builder, madaling mag-executive. Sabi ko nga, saan ka nakakita ng negosyo na sa halagang 200,000, may produkto ka, tapos pwede kang kumita 3 million per month. Wow. Alam mo, pinakamahirapan natin dito, yung oportunidad na 3 million per month. Ito yung pinakamahirapan natin eh. Ito yung opportunity ito pinakamahirapan natin eh. Opportunity ang mahirapan natin. Ang pera, madali hanapin. Pero ang opportunity, mahirapan natin. Kaya marami ba nagsasabi, wala kasing opportunity sa Pilipinas eh. Tama? Wala kasing opportunity sa Pilipinas eh. Pinupera mo ng opportunity. Saka na pare, gago. Di ba? Meron na ng opportunity, nakakita ng opportunity, tapos bigla pass, tama? So again, ang problema, hindi naman pera. Ang problema, opportunity. O sige nga, mag-isip nga kayo ng negosyo sa 200,000. Anong negosyo ba din yung maisip? 200,000. Sige nga. Ma'am, anong negosyo kaya? 200,000. Ito maisip. Cafeteria, 200,000. Magkano kaya ang expected income ng ganun? Wala ka idea. O, ganito lang yan kasimple. Usually, ang ruling sa negosyo, kung magkano yung puhunan, 10% monthly. So kung 200,000 yung puhunan, 10%, 20,000. Yan 20,000 monthly ang kikitain mo. Nakuha nyo? So, kung mamumuhunan ka, halimbawa, internet cafe, ang isang computer is 25,000. Kung bibili ka ng 10, magkano puhunan mo? 250,000. 250,000. Nasunan?
Yes. Bili ka isa pa, hindi naman pwedeng si Ma'am Sofia, internet cafe, now open, available unit, one only. So, hindi naman pwede, di ba? Hindi naman pwede yun, di ba? Bibili siya 10. Kung bibili siya ng 10, dito pala, magkano na yung puhunan? 250,000. Magkano per hour? 20 pesos per hour. Magkano ang per computer sa 10? Magkano ang kita niya? 200 per hour. Sabihin na natin, sa 10 oras, fully booked yung 10 computer. 200 times 10. Magkano ang kita ni Ma'am Sofia? 2,000 per day. In 30 days, this will be 60,000. Kaso nga lang, gross pa lang yun. Kasi may kuryente, may renta, so on and so forth. So lumalabas yung 250,000, mga 25,000 ang monthly niyang kikitain. Nasundan? Yes. Karamihan ng negosyo, kapag may ang PC, mabilis magsara. Kapag may ang PC, mabilis magsara. Kasi bakit? Kung ikaw ang puhunan mo, 1 million. Tinabihan ka ng inchik. Parehas sa negosyo, 10 million ang puhunan. Hala ka dyan. 1 million sa'yo, 10 million yung inchik. Ano na sa isip niya? Hey, may sale kami dito! Nagpalugi ng 1 million. Magkano ba malitira sa kanya? 9 million. Ikaw, kaya mo mag-sale? Okay. Kaya mag-sale? Hindi. Hindi ka makakapag-sale. Ito, nag-sale siya 1 million, may 9 million pa siya. Ito, wala. Bukas, makalawa, susunod ang buwan, sarado ka na. Etong in-check, 9 million ang puhunan niya. Pag wala na siya ng kompetensya, itataas niya ang presyo niya, mababawi niya lang ng 1 million niya. As business. Kaya na mahirap ang negosyo. Mahirap ang traditional. Pero doon kaya yaman. Nasundan niyo? Yes. Dito ka magkakaroon ng freedom eh. Mamaya i-explain ko sa inyo. Kaya masabi ko, sa halagang 200,000, pwede kang kumita 3 million per month. Maganda o napakaganda? Napakaganda. Andiyan mo, may opportunity ka, pwede kang kumita 3 million per month. Sige, magsimula ka muna sa 110,000. Pwede ka lang kumita 2 million per month. Sige, magsimula ka muna sa 45,500. Pwede ka lang kumita ng 1 million per month. Last offer, 17,500. Pwede ka lang kumita ng 400,000 per month. Di napakaganda na. 17.5 mo, wala pa nga yan sa fishbowl eh. Magnegosyo ka ng fishbowl, kariton pa lang 20 mil na. Tapos gaano ka kagaling para yumaman ka sa fishbowl? Dapat magaling mata mo. Pero dyan, 5 po, pero kinuha 10. 5 po, bilis, di ba? Bilis kumuha, lugi ka na kasi di mo nakita yung kinuha na nagtutusok, 10 na eh. Tama? Tama. Hoy, naintindihan niyo ako? Yes. Una ka ng 20 mil, fishbowl, kariton pa lang. So hindi mo mababawi yung 20 mil mo, tama? Yes. Mababawi mo siya through sales. Paano kung hindi ka nung kalakas ang benta? Mababawi? Hindi. Sa atin, sa Assembly International, may produkto, para bayad ka. Pag nabenta yung produkto, bawin mo na yung pera mo, may opportunity ka pang pwedeng kumita, depende sa package na kinuha mo. Yes. Palakpakan naman natin siya. May nararamdaman ba? Ano ba? So ngayon, alam nyo na, okay, madali lang naman magbayad, madali mag-join. Pangalawa, paano ka mag-i-stay? Dapat alam mo yung pinaglalaban mo. Kasi, kapag may pinaglalaban, may kalaban. Pag may pinaglalaban, merong Kalaban. kalaban. Ano yung kalaban? Mamaya, hopefully, makamutan pa natin to. Attitude, no? So, ano yung mga kalaban natin dito? Drama, emote, mga pa-victim, parang di po yata kaya. Diba daw, they know it's the end of the world. Medyo na naman ako. Na-reject na naman ako. Wala nang kinikita isang buwan na. Gusto ko na mag-quit. Diba? Grabe, isang buwan ka lang naman kinikita. Gusto mo na mag-quit? Sabi ko, nag-aaral ka na ng 16 years, wala kang kinikita, hindi ka nag-quit. Di ba? Yung iba ka nag-aaral ng 18 years, magkatagal-tagal, wala naman kinikita, hindi naman nag-quit. Yes or yes? Yes. Tama ba? Tama. Yung iba nga nagtrabaho na 5 taon, 10 taon, hindi naman nag-quit. Tapos dito, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, wala ka lang nakinikita, mag-quit ka na. Ano na ibig sabihin? Kasi bakit? Hindi malinaw sa kanya kung ano yung Why? why niya. So ladies and gentlemen, ano nga ba yung why ninyo? No? Freedom. Sino ba dito yung gusto ng kalayaan? Gusto ng kalayaan? Tama. Ano yung freedom? Number 1, na freedom natin is financial freedom. Sino ba dito yung gusto ng maraming pera? Ako. Gusto ko yumaman.
Paano nyo malalaman na mayaman kayo? Sige nga. Paano nyo malalaman na mayaman kayo? Pag mag-order ka ng pagkain, saan ka nakatingin? Sa presyo. Hindi, menu muna. Crispy pata. 1,000. Ay, Diyos ko Lord, nakaka-high blood. Huwag yan, huwag yan. So, ibig sabihin, kapag ikaw tumitingin ka sa presyo, tapos allergic ka sa mga sales lady, pag may lumapit pa lang, nabibitawan mo yung mga damit, nakita mo yung damit, di ba, 5,000. Wala ba kung fuchsia, kulay fuchsia? Diba? Wala ba kayong extra small, di ba? So pag ikaw yung tipo ng tao na naghahanap ka ng wala, isa lang ibig sabihin, wala kang pera. So, yun pala, enough ng reason yon bakit mo dapat seryosohin si Ascendra International. Dapat seryosohin mo to, kailangan mong kumita ng malaki. No? Hindi na ibig sabihin? Kumita ka ng malaki kasi masarap kapag maraming pera. Yes. Naglinis ka ng bahay, masakit ang katawan mo, o mamaya magpapasage ka. Naglinis ka ng bahay, masakit ang katawan mo, wala kang pera, o tulog mo na lang yan. Kasi wala kang pera eh. Ama, linis ka ng buong bahay, masakit ang katawan mo, tulog mo na yan. Naglinis ka ng buong bahay, may pera ka, pamasage ka. Tama? Iba kapag may financial freedom. Iba ang respeto. Kapag kakain kayo sa piyestahan, kapag mapera ka, sa'yo ang pinakamagandang plato. Diba? Piyestahan, pag may papera ka, may sarili kayong mesa. Diba? Mayor, dito ka, di kain. Kain lang. Mayor naman, ang konti naman ang kinakain mo, damihan mo pa, di ba? Pero pag patay gutom ka, wala kang pera, doon ka sa lupa ka, kung magkikikain ka sa pistahan, ayan na naman siya, oh. Pangatlong plato na yan. Tapos ibibigay pa sa yung plato, yung paper plate, tama? Para mamaypay, yung tagal naman, di ba? Nakapila ka pa. Yes or yes? Bakit? Kapag wala kang pera, no? Kapag wala kang pera, kapag umubo ka, TB. Tama? Kapag mayaman ka, umubo ka, weak lungs. Correct? Yes or yes? Oh, kapag mayaman ka, may anak kang special child. Oh. Kapag mahirap ka, ang tawag, mongoloid. Parehas ang itsura, pero iba ang tawag. May discrimination. Yes. Ladies and gentlemen, mangarap kang yumaman, mangarap kang kumita ng malaki, kasi sa mundo natin may discrimination. Yes. Kapag hindi ka kumita ng malaki, hindi ka nangarap na yumaman, i-discriminate ka talaga. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Yes. Mayaman ka, sumuot ka ng peke, ang sasabihin ng tao, original. Mayaman ka, peke suot mo, ay original yan. Mahirap ka, sumuot ka ng original, peke yan. Yes or yes? Yes. Iba kapag may pera, no? Kaya ka sa mga kabataan dito, magpayaman ka muna. Mga kabataan, magpayaman ka muna, huwag muna kayo mag-love life. Kasi when poverty knocks on your door, love lies away. Yan, jowa-jowa na yan kapag nabuntis ka, tapos ang karir mo. Yan, jowa-jowa na yan kapag nabuntis ka, tapos ang future mo. Nakuha nyo? Yan ang pagmamahalan na yan. Hindi pa yan pagmamahalan. Kung hindi stable ang lalaki at hindi kaya mag-provide, hindi pa yan pagmamahalan. Diyos ko, dami ko nang nakita. Nagmahalan nung nagkaroon na ng anak, nagbabatuhan na eh. Tama? Nung walang pera, ay iba na, gira na. Dati nung magjowa pa lang, ay may dumi ka. Diba? Tapos nung mag-asawa na, nung walang pera, baboy-baboy mo talaga kumain. Dami-dami. Diba? Nung magjowa pa lang, ay upo ka. Nung kayo na, kaya mo na yan. Ang hina mo naman, di ba? Nung magjowa pa lang, dahan-dahan. Nung mag-asawa na, walang pera, ang bagal mo lumakan! Di ba? So, ano na yung lalaki? So, make sense? Yes. Mangarap kayo ng malaki. Masarap pag may pera. Kapag may pera ka, anytime nakakain ka ng masarap, pwede. Sino mo ba dito yung mahilig kumain? Mahilig kumain. Masarap, tama? Masarap kumain. Di ba? Kain ramen, Japanese food, ramen, sushi, California maki, steak, samgyupsal, inihaw, Chinese foods. Sarap. Pag mapera ka, anytime na gusto mo kumain sa masasarap, pwede. Pag gusto mo magturo-turo, pwede. May choice ka eh. Kasi mapera ka eh. So pinaglaban mo yung why mo, yung freedom mo. So ako, pinaglaban ko yung freedom ko dito. Sabi ko, hanawin ko to. Sabi ng iba, grabe, hindi ka na natutulog. Sabi ko, okay lang, patay ka na. Kahit matulog ka, diretso, pwede. Sabi ko dito, kahit dito ko naman.
Ikaw kung talagang gusto mong yumaman, decidido kang yumaman, bawasan mo tulog mo. Ilagay mo dito sa Asentra. Hindi araw-araw may dumarating na opportunity na katulad nito. Yes. 4 years from now, ang Asentra, hindi na pioneering. 10 years from now, ang Asentra, sabog na to. Kailan ka gagalaw? Kung sabog na? O ngayon, na tayo ka lang ang member? Ngayon. February 28 ata, nag-join sila madam, no? February 28. Today is only March 15. 1 month pa lang, ay 15 days. Dumadami na tayo sa Tabaco City. 15 days pa lang. Yes. Na-imagine nyo, 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, end of this year, gano'n tayo na dito, kaya kadami sa St. Jude's Pride dito sa Tabaco City. Yes. Na-imagine mo? Na-imagine mo na tayo karami, 4 years from now, na-imagine nyo anong buhay natin 10 years from now. Na-imagine nyo by 2036, yung lahat ng humahataw ng sagad na yun, ano kaya klaseng buhay meron tayo? Nasa Japan, Travel. nag-i-experience ng snow, no? Nag-travel. Siguro nandun tayo sa Europe, nasa Switzerland, nasa New Zealand. Masarap mangarap sa Asentra. Kasi pag ang sweldo mo 500, 1,000 per day, di ka na mangangarap eh. Kasi bakit? Pagkain pa lang ng pamilya nyo, kulang na eh. Yes. Kaya mabuti na lang may Asentra International Yes. na nabubuhay at, abot kamay ang mga pangarap natin. Yes. Ang laki ng direct referral. Diyos ko Lord, 20% direct referral. Ang laki. Grabe talaga. Ang ganda ng pairing. Ang ganda ng marketing plan. Do you get it? Yes. Taas ka ng kamay kung nagagandaan kayo sa pinag-uusapan natin. Pinapalakpakan natin yung mga tumas ng kamay, no? Pero pag mahirap ka, pag gusto mong umakyat, pwede? Di ba, mahirap ka, lupa ka. Bukas gusto ka ng steak. Di ba? Wala, tuyo ka pa rin. Tama ka. Bukas gusto ko ng ramen. Wala, ano ka pa rin. Tama? So, ibig sabihin, masarap ko yumaman, masarap kumita ng malaki kasi may choice. Yes. Pag wala kang pera, wala kang choice. Nasa baba ka eh. So, anong gusto niyo? May choice o wala? May choice. Ang nakakatuwa sa mga tao, hindi nila napapansin na tayo pala, may choice tayo. May choice tayo. Parang ganito, sino may mga asawa na? Oh, choice yan, hindi? Oh, exactly, di ba? Choice yan. Ginusto niya yan. Hindi niya yan ginusto. Di ba? Ginusto niya yan. Ibig sabihin, tayong mga tao, we have the power of choice. Kung ikaw nagugutom ka, ano gagawin mo? Anong tawag doon? Choice. Kung ikaw ay inaantok, anong gagawin mo? Matulog. Anong tawag doon? Choice. Tama? Intindihan nyo? Yes. Pwede ka bang magbusog, kakareklamo na gutom? Yes. Grabe gutom na ako, grabe gutom na ako, grabe gutom na ako. Ayan, busog na ako. Yay! Hindi. Mabubusog ka kapag kumain ka. At that is a choice. That is a conscious choice. No? Conscious choice yun eh. Naantok ka, matulog ka, that's a choice. Hindi mawawalang antok mo sa kakareklamo mo. Grabe, antok na ako, God! Oh my God! Oh my God! Di ba? Ayan, okay, nakuha ko. Hindi. Mawawalang antok mo pag tinulog ko. Sino dito sa Asentra International, sa St. Jude's Pride? Kung wala kang pan-join, kung wala kayong pang-PE natin, hindi ka magkakaroon niya kung magre-reklamo ka. Wala kasi ako pa-join eh. Wala kasi ako pang-PE hindi. Wala kasi akong pera eh. Walang darating na pera. Pero ang pwede mong gawin, mag-stop ka. Yes. Ang pwede mong gawin, gumawa ka ng paraan. Tama. Kasi kapag gumawa ka ng paraan, pwede masolusyonan ito yung matagal mo ng problema. Yes. Palakpakan naman natin yung So, we have a choice. Masarap kumita ng malaki, di ba? Gusto mo mag-commute? Pwede. Gusto mo mag-kotse? Pwede. Pero pag mahirap ka, gusto mo mag-kotse? Hindi pwede. Di ba? Gusto ko mag-kotse? Hindi pwede. O, di ba? Kailangan ngayon, nagko-commute ka lang. At ang pangit pa nagko-commute. No? Ako, dati ako nagko-commute din, araw-araw, ang pangit. Kasi, aalis ka fresh, darating ka sa pupuntahan mo. Acute ka na, tama. Hagardo ka na, tama. Aalis ka, basa ang buhok mo, darating ka doon. Ang tigas na ng buhok mo, correct? Para kung may libreng spray net, tama. So, ano ang pangit? Gusto ko yung tipong pagkagising ko, andun ako sa kwarto na malamig, aircon. Gusto mo ba yun? Yes. Pagkagising mo, madilim, malamig, aircon, wala kang iniisip, kung kailan mo i-off,
Tapos pagbaba mo, may kasambahay ka, tapos may nag-prepare na ng pagkain nyo, may mga dogs ka, andyan yung wife mo, yung husband mo, tapos makita mo yung buong bahay. Hay, salamat. Mabuti na lang, nagpauto ako sa Ascendra International. Makita mo yung, imagine mo yun, makita mo yung lahat ng poste, lahat ng tawag dito, pintuan, tables, chairs. Ako po, yung bahay namin ni Mentor Juliana, lahat po yung katas ng network marketing. Kaya nga sabi ko sa inyo ko, mabuti na lang full type ko yung network marketing. Mabuti na lang kinarir ko yung network marketing. Yung lahat ng makakapal na kabilya, simula buhos, simula pundasyon, footing, hanggang sa natapos, saksi ako dun. Araw-araw ako halos bumabalik. Tinitingnan ko kung paano ginagawa. At nung namasdan ko, at nung tapos na, nung umiinom ako ng kape, yun ang goal ko eh. Sabi ko, ang sarap ng feeling. Dahil ito sa network marketing. At uulitin natin yun sa Ascendra International. Ang sarap ng ganun lang. Ang sarap, grabe. Yung mga halos, lahat ng table namin doon, Nara. Lahat ay higaan namin, Nara. Maarte ako eh. Maarte kami ni Mentor Juliana eh, di ba? Yung mga ano namin, Uratex, di ba? Dati nga yung ruling namin doon, walang plastic eh. Dapat talagang metal or glass, di ba, arte? So, nakakatuwa lang. Kasi yung parking, lahat ng yun. Sino mag-aakala na kayang ibigay yun ng network marketing? Mangangarap ka lang talaga ng malaki. Kaya yun yung pinaglaban mo dito. Nahirapan, na-Indian, na-reject, pinagtawanan. Dati ang sabi sa amin, oy, ito naman niya si networking mo, si Alive. Kasi dati ang dala namin na networking, ang product, Alive. So, ang kansyon nila sa amin, oy, ito naman si Alive mo, Alive forevermore. Diba? Gano'n ang kansyon namin eh. Nila sa amin eh. Masakit, tumatagos, pero nasa isip namin, napakasimple lang. Kung hindi naman makakatulong yung sinasabi nila sa pagyaman namin, bakit kami makikinig sa kanila? Naintindihan nyo? So, when we did this journey, may sumabay, may hindi. Ang ginawa lang namin, tuloy lang. Marami kasi tao, ang gusto niya, sana bigyan siya ng agila. Di ba? Lord, sana bigyan mo ako ng agilang iin. Lord, sana bigyan mo ako ng mga matitinding kausap. Kaso ang tanong, may kinakausap ka ba? Kaso, di ba? Parang gusto mo ng benta, pero yung tindahan, sarado. Sana may bumili ng tindahan. Sana may bumili sa tindahan. Bukas ba? Sarado. Wala eh. Walang bibili sa tindahan kung sarado. Walang bibili sa cafeteria kung sarado. Walang bibili sa kainan kung sarado. Kailangan bukas. Tama ba? Yes. Eh, nagpipray na sana, Lord, sana magkaroon naman ako ng agila. May kinakausap ka? Wala. May mga iba na gusto nila magkaroon ng mga downline na magagaling. Ang tanong, member ka na ba? Hindi pa. Right? Wishful thinking, no? So, di ba, gusto nilang parang yun nga, sabi ko kanina, parang gusto manalo sa loto, pero hindi naman tumataya. Kailangan, kung gusto mo manalo sa loto, tumaya ka. Kailangan, kung gusto mo lumaki ang network mo, kumausap ka. Kumausap ka. Ang daming tao. Kumausap ka. Alam mo, di ba, bakit hindi lumalaki ang network? Kasi ang pinakausap niya, yung kakilala lang. Kaya hindi lumalaki ang network. Alam niyo ako, dumating sa time, kahit sino kinakausap ko na. Kahit sino, basta humihinga. Basta humihinga, kinakausap ko. Kasi ang point ko doon, ang point ko kasi dyan, ganito yan eh. 3 to 5 presentation per day will keep negativity away. Yes. 3 to 5 presentation per day will keep the negativity away. Naninegative ka kasi wala kang kausap. Naninegative ka kasi wala kang ginagawa. Naninegative ka kasi, di ba? Ang negative, napaka-professional pati ng negative. Pag pumasok yan sa utak mo, unti-unti na yan. Di mo yan napapansin, o yan yung negative mo. Di mo yan napapansin. Mamaya, magugulat ka, negative ka na. Ganun ka din dyan, negative pa rin. Pagkagising mo, di ba, ibig pasalamat ka. Thank you so much, God, for giving me another day today to live to become a better person and a better leader than I was yesterday. Yung sana prayer mo, di ba? Pero pagkagising, yung iba, ano sasabihin? Ano naman kaya pamalas? Ano mangyayari sa kanya sa araw na ito? Ano naman kaya, di ba? Pero pagkagising mo, ibig pasalamat ka sa buhay na binigay sa'yo ng Diyos na nasa isip mo, kamalasan ka agad eh. Paano ka suswertehin yan? Paano ka ganda ang buhay mo yan? Kung pagkagising mo pala, ang prayer mo na, ikaw lang yan, kami hindi. Kaya sabi ko sa inyo, ako, nung nakita ko yung business na to, way back dati, na culture shock din ako. Pero sabi ko, yung nagtuturo, mayaman eh. Sabi ko, kung nagtuturo mayaman, siguro yayaman ako.
Huwag ka maniwala pag nagtuturo, mahirap. Kasi parehas kayo maghihirap. Tama? Yes. Gusto matuto kumanta, magpaturo ka sa magaling kumanta. Huwag ka magpaturo sintonado. Parehas kayo masisira. Tama? Tama ba? Yes. Kung gusto mo matuto lumangoy, magpaturo ka sa magaling lumangoy. Para paturo ka sa hindi magaling lumangoy, ano mangyari sa inyo parehas? Malulunod. Kaya ang dami sa atin na naghihirap eh. Kasi nagpapaturo siya sa isang tao na wala naman na napatunayan sa buhay. Nag-aaral ka na 16 years, 18 years. Imagine nyo kayo, tagal-tagal, 18 years. Bebek, credit, kupit, Sunday light, Dota, project. Dami binayaran. Tapos yung nagtuturo, hindi naman mayaman. Kasi yung teacher, hindi naman mayaman. So, ang hirap talaga yumaman. Knowing nag-graduate ka, alam mo kung kailan pinatay si Jose Rizal, sabi ni naman yung biyak na bato, tapos pagka-graduate mo, hindi mo alam kung paano kitain ang first million mo. Di ba cute? Sino ang graduate dito? Sino mga graduate dito? Oh. Sa mga graduate dito, may naalala kayong seminar? This is how you earn your first million. Wala. Kasi mo nag-aaral ka ng 16 years, 18 years, ang dahil mo nilabas sa pera. Yung iba nagsulog ng kilay, pati buhok na sulog pa, kakaaral. Kalbo-kalbo na, tama? Kakaaral. Oh. Ano nangyari? Wala. Kasi hindi niya naman natutunan paano kitain, paano yumaman. Pero dito sa Centro International, sa St. Jude's Prime, libre itong tinuturo. Palakpakan naman natin, no? Kaya yung iba na mag-join, lugi daw. Sabi ko, okay ka lang. Araw-araw, linggo-linggo may seminar tayo, lugi ka pa niyan. Diba? Lugi ka pa sa lagay na yan, na matututo ka pa paano kumita ng malaki. Tama ba? Yes. Medyo man nag-tuition. Anong saan nag-aaral? BU. Walang tuition. BU ka rin? Ano? Libre din. Libre din doon. Anong college ka mag-graduate? May bayad yun. Magkano percent po doon? Pero may bayad. Tama? So imagine mo, nagbabayad ka percent plus baon. Sa inyo, baon, hindi libre. So basically, ang pagpasok mo sa eskwelahan, kasama pa yun sa puhunan mo, sa paghahanap mo ng trabaho. Kasama pa yun. Mamaya, ipapaintindi ko yun. Napa nyo? So, going back here, no, if you have your why, it will be easier. Number one, bakit mo kailangan na, teka lang, bago ako pumasok dito, the two most important warrior in this world is time and patience. Pakibasa nga, time and patience. Time and patience. Ano ibig sabihin ng time? Oras. Ano ibig sabihin ng patience? Passion. Pasyente. So, ibig sabihin ng time, oras. Kaya nasabi nila, grabe, ang galing mo naman magsalita. Di ba? Ang pagsasalita mo napaka-fluent. Ang sagot ko, syempre, 19 years ko na itong ginagawa eh. Napagod yung sabihin? 19 years. Pag 20 years ko na sa Centro International. So, dapat lang. No? Ang doktor, pag baguhan, mali-mali. Pero ang doktor, pag tumagal, tama na. Magaling na ginagawa niya. Kaya nga di ba mga piloto, may simulation flight? Kasi hindi pwedeng bumagsak. Kaya dapat na simulation flight lang ng mga piloto. Tapos pag marunong na sila, saka sila sinasama sa tunay na flight. You get it? So, same thing din dito, gagaling kayo kapag tumagal kayo dito. Yes. Ibig sabihin, huhusay kayo. Paano kayo huhusay? 3 to 5 presentation every day. 3 to 5 presentation. Kasi, alam nyo, ang negativity, pumapasok yan pag wala kang ginagawa. So, naridemonyo ko eh. Yayaman ba talaga ako dito? Kikita ba talaga ako ng malaki dito? Manidemonyo ka na eh. Unti-unti na eh. Kasi, we are born in a negative world. Naniniwala ba kayo pinanganak tayo sa isang mundong negative? Yes. We are born in a negative world. No U-turn, no left turn, no blowing of horn, no jaywalking. Napansin nyo? Lahat no? Nakasabliminal na no. No. Nakasabliminal na nakaset ang utak natin. Negative o positive? Negative. Negative o positive? Negative. Kaya kapag ikaw, wala kang kausap, wala kang ginagawa, unti-unti, papasok na naman yung negative. Kaya kailangan ikausap ka. Paano kung negative ang kausap mo? Hindi okay lang. At least nakapag-practice ka. Yes. At least gumaling ka. At least humusay ka. Ang importante dito, gumaling ka. Kapag kumakausap ka ng ganito araw-araw, 3 to 5 presentation every day, kahit sino, huwag ka mamili. Hindi mo naman kasi alam talaga kung sino sasali sa hindi. Hindi mo naman alam kung sinong
Bawa sa negosyo nila madam, hindi naman nila alam kung sino magpapabook talaga. Tama? Sa cafe, hindi mo naman alam kung sino talaga iinom dyan, sino magkakape. So, dito, ano lang, ang formula lang dito, SW3N. Ano ang SW3N? Some will join you, some will not, so what next? Yun lang. Some will join, some will not, so what next? Some will join, some will not, so what next? Invite, latag. Ano yung narinig mo? Sabihin mo. Kasi yung iba, umaattend. Di naman pinag-aaralan, di ba? Ma-attend ka, paulit-ulit lang yung sinasabi ko. Ngayon, sabihin mo na rin sa prospect. No, sabihin mo na sa prospect. Kung mag-usap ka, i-transfer mo yung naintindihan mo. Oh, hindi man sumali, gumaling ka. Ito ang tanong, paano kung sumali? Paano kung agila pala? Paano kung ikaw pala inaantay para makita niya yung oportunidad? Tama mo ba? Sino yung naintindihan? Nasa kamay. No, naintindihan. So, again, bago ako mag-proceed dito, bago tayo matapos, everybody say patience. Patience. So, ibig sabihin, be patient. Hindi nag-join, one more time. No? Walang sumagot sa ads. Give it another try. Isa pa ulit, no? Hindi sumali yung clean-nose nail mo, isa pa. So, hindi nag-join yung dapat na mag-join, isa pa. Ibig sabihin, be very patient sa business mo na habang ginagawa mo siya, ulit. Walang nag-respond sa ads, ulit. Hindi sumali yung kinausap, ulit. Hindi dumating yung ini-expect mo, ulit. Ulit ng ulit ng ulit ng ulit. Kapag umulit ka ng umulit ka, gagaling kayo niya. Gagaling. Maraming tao hindi nagsasucess as a networker kasi hindi na kasi sila umulit. 1 month, 2 months, 3 months, nung nahirapan, nag-quit sila. Nung nag-quit sila, ang sabi nila, ay pangit, hindi maganda, hindi para sa akin. Pero yung point pala doon, kung umulit pala sila ng mga 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 6 na buwan, 1 taon pa, yung agila pala nila, makukuha na nila sana. Kaso nag-quit sila. Hindi sila tumuloy. Kaya hindi na nila nakuha yung mga tao na sasabay sa negosyo nila. Do you get it? So, para kumita ka dito ng malaki, no? Para kumita ka dito ng malaki, mag-i-invest ka ng maraming time. Sino dito yung gusto niya ng parang cheat code? Sino yung gusto na parang cheat code? Ano yung cheat code? Yung mabilis kang gagaling. Gusto niya? Yes. Gawin mo to. Kung may kung ang iba, ginagawa to ng 4 hours per day, ikaw 8 hours. Kung ginagawa ng iba 8 hours, ikaw 12 hours. Kung ginagawa ng iba ng 12 hours, ikaw 16 hours. Ako po ang track record ko, bakit 9 years lang nagkabahay ako? Kasi ginagawa ko networking dati, 16 to 20 hours. 16 to 20 hours. Ulitin ko ho, 16 to 16 to 20 hours na ginagawa ko. Diyan to ba? Sumasayaw siya ng konti. Diba? May purpose. May purpose. Ano, kaya ba? Yes! Ako ang tinuturo ko sa inyo, paano yumaman dito. Hindi paano magkaroon ng extra income. Nasanda nyo? Hindi ko tinuturo paano magkaroon ng extra income. Ang tinuturo ko sa inyo dito, paano yumaman. Kasi ako, ang record ko sa former na network marketing company, 5 sasakyan, house and lot, worth 7 million. Salamat sa mga palakpakan. Mahigit 10 bansa napuntahan. Paulit-ulit pa karamihan. LV, Gucci, Hermes, normal na bagay, Rolex. Ito tinuturo ko sa inyo, hindi pang extra income. Ito tinuturo ko sa inyo, paano ka re-range sa Sendra International. Gusto mo kumita ng malaki, kung yung iba ginagawa itong 4 hours per day, 8 hours ka. Kung yung iba 8 hours itong ginagawa, 12 hours ka. Kung yung iba 12 hours itong ginagawa, 16 hours ka. Mas marami kang oras na itananin dito, mas mabilis kang gagaling. Sa umpisa, hindi mo yan makikita. Pero tingnan mo to, kung yung iba 4 hours lang per day, ikaw 12 hours ka per day,
In 1 year, ito, nagko-commute pa rin, baka ikaw, dalawa ng sasakyan mo. Yes. Susundan mo? Yes. In 2 years, pwedeng ito, may isang sasakyan, ikaw, dalawang sasakyan, 5 leader mo, may sasakyan na. Sundan nyo? Iba eh. Kasi yung work ethics mo, iba. You know, kahit saan, ako hindi ko kayo bubulahin, hindi ko kayo lulukohin. Sa kahit saan aspeto ng pagyaman, kailangan mo mag-effort. Ang kagandahan lang sa network marketing, no? Hawakan ko na. Ang kagandahan lang sa kanya, ito yung effort, ito yung network, ito yung income. Ganito yung kagandahan sa network marketing. Sa umpisa, grabe yung effort. Grabing kausap. Maliit pa lang yung network. Maliit yung income. Pero darating ng time, kakakausap mo, lalaki ang network. Tama? Yes. Pag lumaki ang network, magbabawas na yung gagawin mo. Pag bawas yung gagawin mo, dahil malaki ng network mo, ang income mo, sabog-sabog ka sa network. Yan ang ano eh. Yan ang diagram dito eh. Sa network marketing eh. Kaya nga, sa mga PETEX pa dito, ako sinasabi ko sa inyo, huwag kayo mag-PETEX. Kasi kung gusto nyo talagang kumita dito ng malaki, maglagay ka ng massive effort sa umpisa. Hindi naman habang buhay. Ako sabihin ko, kahit 4 years lang, okay lang ba? Yes. 4 years lang, 4 years lang. Bigyan mo, todo mo, 4 years. Kasi pag tinodo mo ito ng 4 years, nagto 12 to 20 hours ka na nag-network ka, ibang-ibang kalalabasan mo. Ibang-iba. Kasi, yung mga ibang 4 hours, 2 hours lang per day, after that time, ano sasabihin nila? Hindi para sa akin si Acentra. Yeah? Pero ikaw, na tinodo mo at hinataw mo, sabog-sabog yung kinikita mo kay Acentra International. Ha? May natutunan ba? Yes. So, dito na po ako last na magtatapos, no? Kaya ba? Yes. Law of leverage, no? So, bakit napakaganda ng network marketing? Ang network marketing po, ito po yung negosyo ng mga taong mayayaman. Ito yung gustong-gusto kong ipaintindi sa lahat ng tao. Alam mo ba na, di ba, capital? Ang pinakamahal na puhunan, education. Kung 100 per day times 30 days, magkano sa isang buwan? 3,000. Times 10 months, 30K na baon. Sa may mga anak dito, ang baon ng anak mo sa 10 buwan, sa isang taon, 30K. Hindi mo na napapansin kasi tingin-tingin. In 18 years, this is 540,000. Para to sa mga tao nagsasabi na wala silang puhunan. Wala silang 17.5, wala silang 45.5, wala silang 110,500, wala silang 99,800. Sabi ko, talaga? Sabi ko, bakit ito? Nagawa mo ng paraan. Ito, wala pa tong tuition. Kung 20,000 ang SEM, sa dalawang SEM, 40,000. Sa 4 na taon, 80,000. I-plus mo pa dito yung uniform, yung tour, yung mga gamit, sapatos. Ang isang bata, ang puhunan sa pag-aaral, 1M. 1M. At yung 1M na to, etong 1M na to, no, ang kitaan lang na nag-aantay dito, 500 to 1,000 pesos per day. Do you get it? Yes. Nasusunod ba? Yes. Imagine mo kung capital ang pag-uusapan natin, yung employment, yung education, is 1 million para lang kumita ng 500 to 1,000 per day. Kapag nag-traditional business ka, like when I club or kay madam, magkano yung puhunan sa inyo po? 1.5 million, tapos ang gross income is 10,000 per day. Masundan? Yes. Ngayon, yung computer kanina, 25,000 times 10, magkano puhunan? 250,000. So, kung 20 pesos per hour times 10, 200, no? Times 10 hours, 2,000 per day. So, more or less, 60K per month. Can you follow? Yes. So, ang ginagawa pala ng mga mayayaman, no? Kaya sila kumikita ng malaki kasi naka-leverage income sila.
Everybody say leverage income. Leverage income. So pag sinabing leverage income, eto, active income to. Ibig sabihin, no work, No pay. no pay. Hindi ka dito yayaman, hindi ka dito kikita na malaki. Kahit anong gawin mo. Kahit anong gawin mo. Kasi hindi nag-multiply ang pera dito. Dito ang yaman. Kasi minumultiply niya ang oras niya sa ibang tao. Parang ganito, kapag tulog ka, bumagastos ka hindi. Bumagastos ka. Tama? So dapat, kung gusto mong makuha yung mga pangarap mo, dapat daw, kahit natulog ka, kumikita ka. Kasi, kung hindi ka kumikita, kapag tulog ka, kailan mo makukuha yung pangarap mo. So, eto na. Ang nandito sa left side ng quadrant, yung kanina pa natin na pinag-uusapan, kung 50 pesos per hour, times 10 hours, magkano income per day? 500. So, yun ang nakakalungkot, nakatotohanan. 500 per day. Para naman ito, magmamasteral. So, pag nagmasteral, mag-i-invest na naman ng capital for education. So, pag nag-invest ng capital for education, magiging 100 pesos per hour times 10, 1,000 per day. In 30 days, magkano na? 30,000. Mag-aaral ulit, doctorate, maglalabas ulit ng pera, oras, time, effort, 200 per day times 30 days. That will be 60,000. Yun na lang, kapag nandito ka, no work, no pay ka pa rin eh. You are only earning sa 24 hours. Sino dito may 24 hours? Taas ang kamay. Sino may 24 hours? No? Alien ka pag 25 ka, tama? Ilang oras mo ma'am sa isang araw? 24. Ilang oras mo sa isang araw? Ilang oras mo sa isang araw? 24. So lahat tayo merong 24 hours. Kaya yung mga nandito, hirap na hirap yumaman kasi kahit na sumuka ng dugo, mag-tumbling, mag-jackstone sa amo nila, yun yung income nila. May ceiling. Ang tawag dito, wage. Sweldo. Ang tawag dito, profit. Eto, kapag nagsipag ka, kahit anong gawin mo, wala na. Eto, kapag nagsipag ka, habang nagsisipag ka, may kita ka. Because of profit. Ang technique, paramihin ang oras sa ibang tao. So, ibuburak ko lang to. Isang unit ng jeep, 500,000 times 10, magkano ang puhunan? 5 million. Ikaw ay magdadrive ng 10 jeep? So, magnanakaw ka na ngayon ng oras ng iba. So, kung yung 10 driver, magdadrive sila ng 10 hours, nakanakaw ka na ng 100 hours. Ito pa yung sikreto ng mahiyaman. You multiply your time and effort through other people. So, nakanakaw ka ng oras. So, ang boundary ng isa, 800 per day. Ang 10, 8,000. Ang 30 days, magkano kita mo? 240,000. Magkano puhunan? 5 million. Magkano kitaan? 240,000. Can you follow? Yes. So, sinong gustong kumita ng 240,000 sa buwan? O, pag uwi nyo, kausapin na yung asawa nyo ha, 5 million ba mo. Tatayo kayo ng negosyo worth 5 million pesos. Nakuha nyo? Ngayon, kung ayaw nyo naman, wala kayong 5 million, pwede naman yung computer internet cafe, nasa around 250,000. Pwede kang kumita ng nasa, tawag dito, sinulat ko kanina, 60, pero kung neto, around mga 30,000 lang yun. Can you follow? Ngayon, kung ayaw mo naman neto, pwede ka dito, education, kung puhunan mo, 1 million, ang nag-aantay sa'yo, 500 to 1,000 per day. Palakpakan mo naman ang sarili mo, diba? So, you have the options eh. May mga options ka. May choice ka. Sabi ko nga lahat tayo may choice eh. Ibig sabihin wala kang choice eh. Tama? Yung pag-aasawa mo nga, choice yan eh. Natali sa pilitan ka lang. So yung pag-aasawa mo, choice yan eh. So we all have choice. So ngayon, ako, ano yung pinili ko? Network marketing kasi hindi ko kailangan ng 5 milyon. Hindi ko kailangan ng 5 milyon. Ang kailangan ko lang is 200,000. Pwede na akong kumita ng 3 million per month. Kung hindi ako magsisimulan dito, pwede dito. Pwede na akong kumita 2 million per month. Nasundan? Yes. Ginagawa ko na rin yung negosyo ng mga mayayaman. Oo. Ano ba yung negosyo ng mga mayayaman? Bilog-bilog. Hindi ka pwedeng yumaman na hindi ka nag-network. Yayaman ka lang kapag nag-network ka. Example, sino nakasakay na Cebu Pacific? Paano yumaman na Cebu Pacific? Maraming aeroplano. So,
Kung ito, si Gokong Wei, Cebu Pacific, may Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi naman siya dito yung cashier, hindi siya yung stewardess, hindi siya yung guard, whatsoever. Lahat sila nagtatrabaho para sa kanya. Nanakaw niya ang oras nila. Nasundan? Si Gokong Wei, ano pa ba negosyo ni Gokong Wei? Ano negosyo ni Gokong Wei? Robinson. Yeah, Robinson Corporation. O, kung kumakain ka ng chippy, yung mga ganon. So lahat ng bumibili doon, may kita siya. Ngayon, kung titingnan mo, si Lucio Tan, ay si Henry C., patay na. Meron silang SM Prime Holdings. SM sa kanila, Luzon, Visayas, Mindanao, Hong Kong, China, Cebu. Nasundan? Yeah. BDO, Luzon, Visayas, Mindanao, China, Hong Kong, Cebu. Nasundan nyo? Bonus Retailing, Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu. Ano ba negosyo niya? Meron pa siyang kuryente. Limot ko lang yung independent power supply ni Henry C. So marami siyang negosyo. Kada galaw natin, kumikita sila. Actually, may porsyento pa sila sa San Miguel. So kada umiinom ka ng beer, kumikita sila Henry C. Na wala kang kamalay-malay. Kaya nga minsan, naawa ako sa mga tao, nang tingin nila sa networking ay cheap na business. Or ang networking ay negosyo na parang walang kwenta. Kasi kapag hindi ka nag-networking, matagal ka na pinagkakakitaan ng mga nasa taas. Just imagine, eto si Henry C., eto yung San Miguel Corporation, manufacturer, distributor, wholesaler, retailer, customer, kada laklak mo, pinagtatawanan ka ng lahat ng taong to kasi lahat sila kumikita. Pag pagasolina mo, kikita sila ulit. Pag bili mo ng pagkain, kikita sila ulit. Pag nag-tuition ka, kikita sila ulit. Pag lahat umiikot ka lang sa kanila. Kaya nga sila pinakamayaman sa buong Pilipinas eh. Anong lahi? Inchik. Because they know the game. Magparami. O, halimbawa, yung cafe, para yumaman, magparami. Naglalabas na naman ng 1.5 million. Jollibee, yayaman man Jollibee na mag-isa, hindi. Ang Jollibee, yumaman kasi marami. Ang Jollibee, binibenta dati 30,000. Ano sabi ng Pilipino? Sino naman kakain ng burger? Mas masarap na yung siopaw. Typical na negative eh. Kaya di yung mayaman negative eh. Kaya yung buhay negative. Alam mo ba kapag negative ka, ang bulsa mo negative din? Normally ganun yan eh. Kapag negative ka, buhay mo negative din. Kapag positive ka, ang bulsa mo positive. Ang output mo sa buhay, positive ka rin. Tignan mo, yung mga tao mahilig magsabi na ano, malas siya. Yung mga tao ang bukang bibig lagi, problema. Yung mga tao ang bukang bibig lagi, yung kahirapan ng buhay. Wala nangyari sa buhay niya. Kasi yun na na-attract niya eh. Ang mga tao may nag-uusapan lagi, paano nadami ang pera, paano kikita ng malaki, gumaganda yung buhay kahit paano. Nakuha niya? Yes. So, going back here, yung Jollibee dati 30,000, magkano na ngayon? 30 to 50 million. Hello? Hi. Ang Jollibee ba yumaman dahil isa lang? Hindi. Luzon, Visayas, Mindanao, ilan na Jollibee dito? Tabaco, isa. Legazpi marami. SM, doon sa Mayasiano, Ayan. marami. No? So kada kumakain dyan, may porsyento doon, si Tony Tangkap yun. Gaano kagaling? Yung Mang Inasal, binay out 80% ata ng Jollibee. So technically, ang Mang Inasal, Jollibee na. May share pa rin yung may-ari. Yung may-ari Iloilo. Yung may-ari na yun, in-check din. In-job siya. Kaya sabi ko sa inyo, simula pa ng seminar kanina, ang mindset kasi ng mga Chinese, anak mag-aral ka na mabuti, mag-graduate mo, magnegosyo ka. Magnegosyo ka. Wala silang time maghanap ng trabaho. Wala silang time pumila para sa job, just over broke. May time sila para payamanin ang sarili nila. You get it? Yes. So, last but not the least, bago ako matapos. Ano ang ano nyo? Globe kayo smart? Smart. Ha? Global smart. Pag globe, pinapayaman mo si Ayala. Ayala. Smart, pinapayaman mo si Pangilinan. So kada gamit mo, kada galaw mo, kumikita ang nasa taas. Ayaw mo ba ngayon na ikaw to, magparami kayo ng grupo, pagdating ng oras, ikaw naman yung kinikita at hindi ka lang pinagpakakitaan. Dito lang yan sa Centro International. Kasi magpaparami ka eh, magpaparami ka. Oh, dito na ako magtatapos. Etong negosyo ko, bakit ko gusto-gusto? For two things. Number one, yung pag-expand mo ng negosyo, hindi ikaw maglalabas ng pera. Parang ganito,
Sa negosyo kasi, sa traditional, para mag-expand ka, maglalabas ka ulit. Halimbawa, si Alan Ranyola, kung kilala niyo si Alan Ranyola, counselor sa Legazpi, si Alan Ranyola, siya ang halos lahat ng franchise ng McDonald's dito sa Bicol. Halos ubusin eh. Punta ka sa Sorsogon kay Alan Ranyola, punta ka sa ganito kay Alan Ranyola. Ngayon, kung gusto niya mag-branch out, dito sa kanya yan. Halimbawa, Tiwi, McDo. McDo sa Tiwi, oh. Kung gusto niya mag-branch out doon, maglalagay ulit siya. Mamumuhunan ulit siya. Nakuha niyo? Para makuha niya ang market doon. Kasi hindi kaya yaman na isa lang eh. Pwede ba yun? Internet cafe, isang computer. Sophia's Internet Cafe, available computer, one only. Di ba? Hindi naman. Kahit na 20 ang computer ni Sophia, hindi pa rin siya yayaman kasi isa lang. Kailangan mo maglagay ng ibang branch para mag-multiply yung income mo. Nasundan? Yes. Parang yung jeep or yung taxi. Ano nga pag-aari ni Luis Manzano? Grab ba? Or anong taxi na Taxi. yun? Oh, Taxi. taxi di ba? Ang yaman. Imagine mo magkano boundary ng isa. Halimbawa, isang taxi boundary 1,000. Kung may 100 ka, Diyos ko Lord. Di ba? 1,000 times 10, that is 10,000. So, times 100, 100,000. Eh kung 1,000 ang taxi mo, di 1 million ka per day. Masarap tingnan. Pero yung puhunan, mabigat. Namumultiply niya ang sarili niya sa 1,000 na drivers. Ngayon, magagawa natin yun dito na hindi ka na maglalabas ng panibagong pera. Mag-executive ka, 200,000. Kung di mo pa kaya, mag-director ka. Kung di mo pa kaya, mag-consultant ka. Makaka-branch out ka ngayon sa ibang lugar na hindi ka na maglalabas ng pera. Halimbawa, may kakilala ka kahapon, may kinausap kami sa Spain. May nag-house sa akin, follower ko sa Facebook, tapos kinausap namin ng Monday, nag-join siya ng Tuesday, tapos kahapon, ano naman yun? Sunday. Makulit eh, sabi ko next week pa mag-invite. Makulit eh, sabi niya, pwede na ba magpakausap bukas? Sabi ko, sige, sige. So, nagpakausap Sabado, kahapon, OFW din. Ang tagal na sa ang tagal na sa Spain, no? Ang tagal na sa Spain, OFW. Ano na nga yung pamilya niya eh. Alam mo, kinausap namin Saturday, bukas, magjo-join na rin, konsultan. Yes. Ano ang point? Nasabi ko na ko, nag-i-expand ako ng business ko sa Spain. Nasa Spain ba ako? Wala. Video ko lang. Pero the moment na nag-join sila, naka-expand ako sa Spain. Pag magba-branch out sila sa ibang lugar, makaka-expand din sila. Sino gagastos doon? May-ari. Kung maglalagay doon ng branch, may-ari ang mag-i-invest. Susundan, may-ari ang ano. So, ibig sabihin, happy kapatid. Kapag dumami ang member ng Ascendra International, ng grupo natin sa Spain, jackpot. Kasi bakit? May opisina ba ako doon? May tinitinda ba ako doon? Wala. May OPEX ba ako doon? Wala. Pero kapag dating ng kitaan, hating kapatid, ang distributor at ang Ascendra International. Ano pa ka naman natin, no? Ano mo yung gusto ng gano'n na negosyo? Gusto mo ba na gano'n na negosyo? Nandito ka, naka-expand ka doon, tapos kahit na wala kang ginagawa, kumikita ka. And we're so excited kasi with this upcoming yung gera and gasolina, ang last ko na gusto i-share, inflation rate. Ang inflation rate natin is 5% per year. So, kung sa lahat ng sinabi ko, hindi ka pa nabuksan yung utak mo, ito na lang yung last na magpapabukas ang utak mo. Sa lahat ng sinabi ko. Every year, 5%. So, kung ang extra rice noon ay 5 pesos times 5%, that is 25 centavos times 20 years, that is 5 pesos. So, 5 plus 5 is 10. So, ibig sabihin, every 20 years, doble. So, I want you to educate on this. No? So, kung ang extra rice ngayon, magkano na ba ngayon? 12, 15. Kung 15 ngayon, by 2046, ang extra rice is 30 pesos. Minimum yan. Magkano ang yellow ngayon? G's? 5. 5. Ang yellow noon ay piso. So, dapat 2 lang. So, in 20 years, sumobra siya sa doble, 5 na siya. Ang ulam noon ay 25 pesos. So, ngayon ay 50. Right on track. Pero yung iba, 60. 20 years from now, ang ulam, 120. Magkano baon nyo per day? Wala ko lang. 100. Baon per day? 100. 150. Yaman. 150. 20 years before, ang baon, 100. Magbawas ka pa, ang baon noon, yung mga nagkukwento nga, 20 pesos lang, kasya na yung baon nila.
Ngayon, kung wala ka pang anak, humanda ka na. Kasi kung ang isang college ay 150, 18 years from now, ang baon ng anak mo ay 300. Kung tatlo ang anak mo, congratulations. Grabe yung blessing niya. 1,000. Kaya nga, pag-aanak hindi ang blessing eh, kung hindi kanda. Ang pagkakaroon ng pamilya ay hindi blessing kung hindi kanda. Ang pagbubuo ng sariling pamilya ay hindi blessing kung hindi handa, lalo yung lalaki. No? Kasi kapag ang isang pamilya ay walang pera, when poverty knocks on your door, love flies away. Nakakita na kayo? Sweet nung umpisa, pero nung problema na lagi pera, nag-aaway na, nagbabatuhan na ng pinggan, lumilipad na yung plato, nagpupunitan na ng damit, nagmumurahan na, dati mahal na mahal kita, ngayon po, ang ina mo. Tama ba? Yes. So, darating at darating to. Magkano tuitions? Private. Sinong private? Wala kasing private dito eh. Usually, ang private ngayon, 20,000%. Kaya kung wala ka pang anak, magka-college ang anak mo, 18 to 20 years from now, maghanda ka na ng 40,000% college. So kung tatlo ang anak mo, 40,000 times 3, 120,000. Inflation rate ang pinaka-pumapatay sa tao. Di follow? Yes. Ang gulay dati 5 pesos eh. Naging 10, naging 15, ngayon magkano na? 30. Tama ba? Yes. Tama ba? 20 years from now, ang isang order ng gulay, 60. Ang dalawang rice mo, 60, 30. Sundan? Yes. Ang isang karne, 120. Magkano ang cost of living 20 years from now para makakain ka ng isang meal? Magkano? Times 3. 7? Single ka pa lang yan! Ano, may tanong ako dito. Sino mga single? Sino yung mga single? Yung mga single dito, mga single. Tanong, 30,000 isang buwan, kasya kulang. Kulang. 30,000 isang buwan, kasya kulang. Huy, nandiyan pa ba kayo? Yes. 30,000 isang buwan, kasya kulang. Kulang yan. Kulang yan. Ang 30,000 isang buwan, may tax na yan eh, 10%. Kasi ang free of tax is 240,000 per year. So kung 30,000 ka per month, may 10% ka na. So basically, mababawasan ka na ng 3,000. Can you follow? Yes. Diba, ang dami din tinuro sa school, no? Ang tinuro lang, saan mo pipirmahan ng biyak na bato. Diba? X squared plus y squared equals c squared. Pero pagka-graduate mo, wala kang alam, magkikita yung first million mo. Nakakaawa. Nakakaawa yung mga nag-aaral na pagkatagal-tagal sa eskwela, tapos pagka-graduate nila, hindi naman nila alam paano yumaman. Ang laki ng tuition, ang laki ng binayad. You follow? Yes. So, eto, pag binawas mo dito, 3,000 kung sa pagkain. 300 per day sa 30 days. Magkano yun? 9,000. Oh. Bawas ka ng 9,000. Oh, 30,000, 3,000, 9,000. Boarding house, apartment. Pag minus mo yan, may savings wala. Wala. Kaya paano na yung kotse? Paano yung house and lot? Paano yung... Kaya nangyayari sa mga taong maliliit kumita, unti-unti nang bibitawan yung kotse, yung house and lot, yung savings. Ang gagawin niya na lang, pag kurenta niya, anak, pag-aral ka na mabuti, pag-graduate mo, buhayin mo kami. Hallelujah. Nangyayari hindi. Yeah. Kawawa naman yung bata, di ba? Di niya naman ginusto mabuhay sa mundong to, tapos ginawang breadwinner ng inutil na tatay, tapos nanay, tama? Yes. Anyway, dito na ako magtatapos. Marami ko ba kayo natutunan? Yes. I hope marami po kayong natutunan and tawag dito, etong business po natin, lalaki to. I'm very sure kapag ginawa niyo ng tama yung sistema dito at in-apply niyo yung mga tinuturo, I'm very sure na kayo na ang susunod na milyonaryo dito sa Assembly of natin. No? So, I'm very sure. Kasi ang negosyo naman na to, ano to eh, hindi naman na sendra magpapayaman sa atin eh. Kumbaga parang ano yan, pag kumain ka sa Jollibee, lahat ng menu nila para rehas, kahit saan ka pumunta ang Jollibee, tama? So, ibig sabihin, parang itong Ascendra, pare-parehas ang marketing plan natin, pare-parehas ang product, magdidepende po to sa effort natin. Kung mas dito, mas masipag ka at mas pinag-aaralan mo, no? Mas pag-aaralan mo to, mas kakaririn mo to, yung mga sinasabi ko, masasabi mo na rin, magugulat ka, this year, magiging parte ka ng Millionaires Club ng Ascendra International.
Wala mo na unahan dito. Kasi ang pairing natin sakto lang. Ang malaki sa atin yung direct referral. Wala mo na unahan dito. Ang pagyaman dito, nakadepende kung gaano kakasipag. So, yun lang po. Kausapin nyo na po yung mga sponsors nyo for further question. And okay lang ba iwanan ko kayo ng kwento? Okay lang ba? Yes. Okay lang ba? Yes. So may isang, actually dalawa to. May isang agila, no? May eagle nest. Tapos dito, may chicken nest. So may isang itlog ng agila na nahulog sa itlog sa nest ng manok. So yung itlog ng manok, agila, akala niya manok siya. Ulitin ko agila, manok. Nahulog yung itlog ng agila, akala niya manok siya. So nabuhay siya na parang manok, tumuka na parang manok, lumaki na parang manok. Pero agila siya. So one day may mga lumilipad na agila. Sabi niya, mama, gusto ko maging ganun, agila, ang galing. Sabi ng anak, sabi ng nanay niya, anak, ano ka ba? Manok ka lang. Pinanganak ng manok, mabubuhay kang manok, mamamatay ka parang manok. So yung agila na dapat manok, nabuhay na parang manok, tumanda na parang manok, namatay na parang manok. Anong moral ng story? Wala lang. Moral ng story. Napakasimple lang ang moral ng story. Lahat tayo champion. Sabi ko nga kanina sa simula ng seminar natin, lahat tayo magagaling. Yun nga lang, yung galing mong yun, minsan nawawala dahil sa environment na kinalalagyan mo. Kasi baka agila ka talaga, napunta ka sa mga sisiw. Baka agila ka talaga, napunta ka sa mga pamilya na hindi mo kaya, bobo ka, tanga ka, di ba? Hindi ka pwedeng yumaman, hindi para sa yan. So yung mga negative words na yun, pag nireinforce mo yun na magpipigil sa iyo, bakit hindi ka magsasucess? Yes. Nakuha nyo? Kaya palayain nyo yung sarili nyo yun. Kasi kung nagawa namin na hindi naman kami mga alien, I think kayang-kaya nyo din na gawin. Tama ba? Yes. And with that, may last na lang akong story. Okay lang? Yes. This story na napakaganda nito. Simula sa networking career ko way back 20 years ago, narinig ko na ito eh. Gusto ko ito. Eh, isang foreman, 40 years na siya sa engineer. So sabi niya, boss, gusto ko na mag-retire. So sabi ng boss, sige, bago ka mag-retire, gawin mo muna ang bahay na to. So nabad trip yung foreman, kasi grabe naman, 40 years na akong nagtrabaho. Tapos, sige naman, ginawa niya yung bahay, ang bilis, subod na pangit, libre materyales. Nung tapos na yung bahay, sabi niya, boss, tapos na yung bahay, pwede na po ba ako mag-retire? Tapos sabi ng boss, yes! So ito na yung retirement pay mo, plus yung bahay na ginawa mo, ito yung susi. Para saan to, boss? Yung bahay na ginawa mo, regalo ko yun sa iyo. Kasi 40 years na nagtrabaho sa akin, regalo ko yun sa iyo. So kung ikaw yung foreman na ginawa mo yung bahay na pagkapangit-pangit at pagkabilis-bilis, ano papasok sa isip mo? Sayang. Pwede ulit. Pwede ulit. Sayang, tama? Sayang, pwede ulit. Pero hindi eh. Ang buhay walang ulit eh. Tayong gumagawa ng kwento ng buhay natin. Kung alam mong sa'yo yung bahay na yun, papagandahin mo, papalakihin mo, papagtibayin mo, kasi alam mo mapapasa'yo eh. Yes. Ladies and gentlemen, 5 years ago, kung anong buhay meron ka ngayon, 5 years ago, wala kang pera, decision mo yun. Kung anong gagawin mo sa buhay mo ngayon, walang ulit yan. For the next 5 years, crucial. 2036, by 2026, by 2031, kung ano magiging buhay mo, depende yan sa magiging decision mo ngayon at aksyon, araw-araw. With that, ladies and gentlemen, thank you very much for your time. Mentor,